The Boss Husband. Credit to the author. 1571-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Dahil sa lakas ng pagindayog ng espada ni Franco na pamunit sa mga espasyo, ang mga bata sa kalawakan ay hindi agad na muling nakikilala ang immoral na kaliskis na dragon. Maging ang mga frost arrow na umatake kay Franco ay lubos na nabasag. Ang mga ekspresyon ng mga Diyos ay nagbago nang mapagtanto nila ang isang bukas na nabuo sa kuta. Ubusin mo na. Retreat. Umungol si Franco. Sa ilalim ng pamumuno ni Quentin, ang mga magsasaka ay tumakas palabas ng Diyos ng teritoryo ng dagat na natutuwang dayain ng kamatayan. Dahil ang kanilang cultivation level ay nasa itaas ng raw water stage, gumagalaw sila na parang kidlat na wala sa isang segundo. Dahil nakaharang sa daan ang aura ng espada ni Franco, hindi naabutan ng mga Diyos ang mga magsasaka sa tamang panahon. Marahil ay mas tumpak na sabihin na sila ay masyadong hindi nag-abala upang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga magsasaka ay maaaring lumipad pabalik sa Zenica sa isang kisap mata. Nang huminto ang labanan, bumalik ang kapayapaan sa kalangitan sa itaas ng The Forgotten Realms. Hindi nagtagal ang mga Diyos. Matapos magpalitan ng alam nilang tingin, tumingin sila sa ibaba at umalis. Nang maramdaman na ang labanan ay natapos na sa pagkatalo ng mga magsasaka, ang mga babae ay natuwa. Sa totoo lang, hindi nila inaasahan ang ganoong pagtatapos at humanga sila sa galing ng mga Diyos sa pakikipaglaban. Dahil doon, hindi nakapagtataka na ang mga taga-Hongmeng ay hindi nang ahas na umalis sa Zenica. Dahil ang mga nakatagong angkan ay nawala sa paligid ng daang kakaibang elite, kailangan nilang humiga ng mahabang panahon. Sa pag-aakalang ipinagkaloob ng mga Diyos ang kanilang presensya sa kanila, ang walang kaalam-alam na mga taga-isla ay nagpatira pa bilang pasasalamat. Sa natitirang bahagi ng araw, tahimik ang kapaligiran sa isla. Gabi na nang huli na bumalik si Justin. Kasama niya sina Esther, Wenchang, at Queenie. Nang maramdaman niya ang mga bakas ng labanan sa isla, mabilis niyang pinuntahan ang mga babae at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Nang marinig na may naganap na labanan pagkatapos niyang umalis, natakot si Justin. Sa kabutihang palad, ang mga Diyos ay nakabawi ng maraming kapangyarihan. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay maaaring nakapipinsala. Nagmamadali rin ang mga babae na ikwento sa kanya ang buong pangyayari. Gayunpaman, nang makita ang tatlong mapang-akit na babae, napatingin sila sa kanya ng may pagdududa. Alam niyang hindi nila siya naiintindihan muli, binigyan niya sila ng isang mapait na ngiti at sinabing, mag-usap tayo sa kastilyo. Hindi ito ang iniisip mo. Lingid sa kanyang kaalaman, si Esther at ang iba pa ay mas namangha sa katotohanang marami siyang manliligaw. Noong una, naisip nila na ang isang piling tao na tulad ni Justin ay gumugol ng halos lahat ng kanyang oras at pagsisikap sa paglilinang upang makamit ang gayong katapangan. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang oras na makipag-date sa napakaraming babae. Sa kabuuan, ito ay lampas sa kanilang pangunawa sa mga taong nagsasaka. Pagdating nila sa kastilyo, ipinakilala ni Justin ang tatlong babae sa iba at ikinwento ang pangyayari sa kaharian ng Honghuang. Sa paghahayag na ang tatlong dilag ay mga demonyong hayop, sila ay natulala at namangha nang malaman na may ganoong background sa angkan ng Meng. Sa kanilang pagpapalitan, ang tatlong babae ay tumitig kay Joyce, na ikinagulat niya. Napansin din ito ni Justin. Kahit na hindi niya ipinakilala si Joyce sa kanila, nakilala pa rin nila siya. Mukhang malapit nang ma-verify ang kanilang naunang haka-haka. Ms. Joyce. Sa wakas ay tumayo si Esther at lumapit kay Joyce. Pwede ko bang malaman kung may mga kapatid ka? Ang iba ay tumingin sa kanya na nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa. Nagulat si Joyce saglit bago umiling at sumagot, ako lang ang anak. Oh, kung gayon buhay pa ba ang iyong mga magulang? Isang pahiwatig ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata ni Joyce, at muli siyang umiling. Namatay na sila. Tapos may mga kapatid ba ang mga magulang mo? Alam mo ba kung nasaan sila? Sumimangot si Joyce at tumingin kay Justin.
Hobby, bakit niya ako tinatanong ng mga ito? Bagamat karaniwan siyang palakaibigan, hindi ibig sabihin na wala siyang init ng ulo. Kung tutuusin, walang matutuwa sa titigan at pagtatanong. Napangiti si Justin. Tumahimik ka, mahal. Sumama sa akin si Sectmaster Yu para sa iyo. Para sa akin. Tumingin si Joyce kay Esther nang may pagtatanong. Ngumiti ang huli at ipinaliwanag ang kwento. Namula ang mga babae nang mabanggit ang yin at yang convergence. Noon nila napagtanto na ang tagumpay ni Joyce ay hindi basta-basta, ngunit dahil sa kanyang pangangatawan. Nahirapan si Joyce na tanggapin ito kaagad. Ako ay kalahating tao at kalahating fox. Ms. Joyce, maaaring hindi mo ito maramdaman sa iyong sarili, ngunit kami ay puro dugo. Nararamdaman namin ang linya ng dugo sa iyo. Ikaw ay dapat ang pinakamarangal na inapo ng mga Divine Fox. Ang iyong kadugo ay nagising, at sa lalong madaling panahon, ang paglilinang ay magiging mas madali para sa iyo. Binabati kita sa pagiging isang marangal na miyembro ng ating maharlikang pamilya ng Queen. Nakangiting tinitigan ng tatlong babae si Joyce. Nang makabawi mula sa pagkabigla, nag-aalalang nagtanong si Joyce, kung gayon, magkakaroon ba ako ng foxtail at ears? Magiging fox ba ako? Habang nagsasalita siya, nanginginig ang boses niya na para bang iiyak na siya. Para sa kanya, ito ay isang hindi katanggap-tanggap na sitwasyon. Esther at ang iba pa ay tumawa. Gayunpaman, inaasahan na nila ang magiging resulta, kaya agad nilang ipinaliwanag ito sa kanya. Sa totoo lang, hindi kailangang mag-alala si Joyce sa ganitong pangyayari dahil likas siyang tao, hindi katulad ng mga ipinanganak bilang mga fox. Sa makatuwid, halos imposible na palaguin ang isang buntot. Sa madaling salita, ang Divine Fox bloodline ay makikinabang lamang sa kanya. Gaman ang pakiramdam, hindi na naabala si Joyce sa katotohanang miyembro na siya ng Queen Clan. Ang tatlong babae ay tunay na nagnanais na maging mas malapit sa kanya. Kung nag-iisa lang si Joyce, baka hindi na nila siya hinarap dahil marami sa mga miyembro ng kanilang clan ang minamalas ang mga half-bloods. Gayunpaman, iba ang mga bagay dahil siya ang babae ni Justin. Kahit na hindi gusto ni Joyce na maging bahagi ng Queen Clan, kailangan pa rin nilang subukang makapasok sa kanyang magagandang libro. Kapag naayos na ang usapin tungkol kay Joyce, nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa pag-atake ng mga nakatagong angkan. Nang marinig ni Justin na matalo sila nina Apollo, Artemis, at Poseidon, nagulat siya. Naramdaman din niya na lumakas ang pagkadyos ni Hades, ngunit kulang pa rin ang kanyang pag-unawa sa batas sa kalawakan kumpara sa dating Hades. Sa makatuwid, maaari siyang maging kapantay ng mga magsasaka sa tuktok ng yugto ng Raw Water sa pinakamahusay. Gayunpaman, maaaring talunin ni Apollo at ng iba pa si Quentin, na nangangahulugan na ang kanilang kapangyarihan ay katumbas ng gitnang yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation. Gaya ng inaasahan, malalim ang kapangyarihan ng puso ni Gaia. Puso ni Gaia. Puso ni Gaia. Sa isiping iyon, biglang naalala ni Justin ang pagbaba ng temperatura ng mundo. Ngayong naiisip ko ito, ang muling pagkabuhay ng puso ni Gaia ay nangyari kasabay ng pagbaba ng temperatura. Puso kaya ni Gaia ang dahilan. Sinabi ni Jay na ang solar energy ay ninakaw bago ito makapasok sa kapaligiran ng Earth. Kinain ba ito ng puso ni Gaia? Bagamat hindi niya alam ang paggamit ng puso ni Gaia at ng mga Diyos ay naging perfunctory tungkol dito, naramdaman ni Justin na magkaugnay ang dalawang sitwasyon. Dahil doon, lalo siyang nag-alala. Kung ganoon ang kaso, patuloy bang kumonsumo ng solar energy ang puso ni Gaia? Nataranta ang mga babae nang makita siyang natulala. Hobby, anong nasa isip mo? Hinatak ni Melinda ang manggas niya. Nabawi ni Justin ang kanyang katinoan at sinalubong ang tingin ni Marian. Nakatitig siya sa kanya gamit ang dati niyang kalmado at walang pakialam na mga mata. Isang hindi maarok na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata bago siya bumaling upang sabihin sa iba na siya ay ayos lang. Pagkatapos pag-isipan ito saglit, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong, "Mahal, paano mo nahuli at napatay si Maro at ang iba pa? Maaari mo bang linawin?" Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa mga kababaihan, ngunit hindi sila nang ahas na tanungin siya. Sa halip, naramdaman nila na may kakaiba kay Marian.
Dahil ibinalita ito ni Justin, tumingin sila sa kanya ng katutubo, naghihintay ng kanyang sagot sa katahimikan. 1572. Umupo si Marian sa kanyang upuan ng maganda. Nang marinig niya ang tanong ni Justin at makita ang ibang mga babae na nakatingin sa kanya, humigop siya ng kanyang kape ng mahinahon at inilapag ang tasa. Nagsalita siya pagkatapos ng maikling paghinto. Tulad ng sinabi ko dati, wala akong ideya kung paano nangyari iyon. Gusto ko lang silang patayin dahil nagalit ako sa pang-aagaw nila kay Leia. Hindi ko alam kung paano ko ginawa iyon, pero hindi nila napigilan. Ang gusto ko lang ay panatilihin sila para mapugutan ko sila ng ulo. Sa ganoong paraan, mas maagang matatapos ang lahat. Isa pa, hindi ko alam kung bakit ang una kong naisip ay ang hiling ko. Nawalan ako ng salita. Seryoso ang tono niya, at parang hindi niya sinasadyang itago ang isang bagay. Sa katunayan, siya ay lumitaw na pagod na parang wala siyang magawa sa harap ng pagtatanong. Tinitigan siya ni Justin sa katahimikan saglit bago nagpakawalan ng tawa. Huwag ka nang mag-isip kung hindi mo maintindihan. Wala nang iba basta't okay kayo ni Leia. Dahil doon, tumayo siya at sinabi kay Esther. Sectmaster Yu, nagpakita na ang mga nakatagong angkan at binyo-bully ang pamilya ko. Oras na para gantihan ang kilos nila. Pero bago ako umalis, may hihilingin akong pabor. Sa pag-iisip ng isang bagay, ngumiti si Esther ng pilit. Mr. Gibson, hindi sa gusto naming balikan ang aming mga salita o kami ay walang puso. Ngunit ang paglabag sa isang tuntunin na umiral sa loob ng maraming siglo upang atakehin ang ilusyonaryong dimensyon. Magiging sanhi ito ng isang sakuna na darating sa amin. Kumaway ang kanyang mga kamay, ngumiti si Justin at nagpaliwanag, na misunderstood mo ako, Sectmaster Yu. Mag-isa akong pupunta sa ilusyonaryong dimensyon. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan ng pamilya ko. Bagamat nasa paligid ang mga Diyos, mas ligtas na kayong tatlo dito. Pagkatapos ng lahat, si Esther ay nasa tuktok ng yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning. Bilang isang seven-tailed divine fox, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay tiyak na malalampasan ang mga taong magsasaka na may pantay na lakas. Kaya naman, hiniling niya na siya ang maging bodyguard ng mga babae habang wala siya. Sa ganoong paraan, hindi niya kailangang mag-alala. Bukod dito, nag-alinlangan siya na ang mga Diyos ay magiging kalaban sa tatlong babae dahil personal niyang hiniling na manatili sila. Naisip ng tatlo na ito ay isang magandang ideya. Walang masamang manatili sa isla ng ilang oras dahil umaasa rin silang mamasyal sa labas ng mundo. Bukod dito, mainam na magkaroon ng pabor sa kanila si Justin. Sa pag-iisip na iyon, kaagad na pumayag si Esther sa kahilingan ni Justin, sinabing mananatili siya sa isla kasama sina Wenchang at Queenie hanggang sa bumalik si Justin. Hindi magagawa ni Justin, sa kanilang opinyon, na sirain ang tatlong pangunahing angkan sa alikabok, ngunit maaari siyang magdulot ng pagdanak ng dugo at makatakas ng hindi nasaktan. Nang marinig na ihiganti na sila ni Justin, nangamba ang mga babae, kahit na alam nilang hindi nila siya mapipigilan. Higit pa rito, ang alitan sa pagitan nila at ng mga nakatagong angkan ay umunlad sa mas masahol na estado. Dahil sila ngayon ay nagdurusa ng malaking pagkawala sa lakas tao, ito na ang pinakamainam na oras para magwelga, baka magkaroon sila ng pagkakataong makabawi at magtangka ng higit pang nakakatakot na mga bagay. Sa kabutihang palad, mas pinili nilang pumunta sa isla sa halip na saktan ang kanilang mga kamag-anak sa Zenica. Kung pinili nilang lumabas lahat, mas malala ang mga bagay. Nang makapag-ayos, umalis si Justin ngunit hindi direktang tumungo sa ilusyonaryong dimensyon. Dalawang tawag ang ginawa niya, ngunit walang sumasagot. Sa isang iglap, nawala ang kanyang katawan sa hangin at muling lumitaw sa isang malawak na taluktok ng Alps. Ang bagzo ng hangin na umaalulong sa kabundukan na nababalutan ng nyebe at ang nagyayelong temperatura ay humadlang sa mga hiker na bumisita. Dahil gabi na, wala ni isang kaluluwa ang makikita. Sa mukha na kasing itim ng kulog, inalis ni Justin ang kanyang selyo at pinutol ang nakapalibot na mga taluktok gamit ang bata sa kalawakan. Dumagundong. Ang mga bundok ay gumuho at yumanig, at isang avalanche ang naganap. Maya-maya, 4 na pinto ng kalawakan ang nabuksan. Lumabas sa kanila sina Apollo, Artemis, Poseidon, at Hermes.
Nang makita nila si Justin, napagtanto nilang tinanggal ni Justin ang kanyang bata sa kalawakan upang maakit ang kanilang atensyon. Hades, hindi magandang labagin ang Treaty of God sa kalagitnaan ng gabi kung kailan hindi na kailangang makipag-away, komento ni Hermes, na nakangiti. Sinulyapan ni Justin ang apat na Diyos at makahulugang sinabi, ang Treaty of Gods. Hindi na kailangang umiral pa iyon. Hades, anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Artemis. Ngumuso si Justin. Ang Treaty of Gods ay upang pigilan ang mga Zen-icon cultivator at ang mga gods na lumaban hanggang sa kamatayan, ngunit iyon ay ginawa batay sa nakaraang sitwasyon kung saan ang parehong partido ay may kanilang mga trump card upang panatilihing ligtas ang kanilang mga sarili. Sa kanilang Gaia's Heart Revival, ang lakas ng gods ay bumuti at patuloy na tumataas. Kung ito ay magpapatuloy, ang kapangyarihan ng mga Diyos ay hihigit sa mga tamang cultivator. Treaty of Gods to exist. Si Apollo, Artemis, at Poseidon ay maaaring makitungo sa mga elite ng tatlong pangunahing angkan. Napangisi si Hermes. Tama. Pero may problema ba yan? Lahi ng dugo ako, kaya inaantok ako sa araw. Tumigil ka nga sa pang-aasar mo sa akin. Ginagawa mo akong tanga, hindi ba? Maaaring hindi masuri ng mga magsasaka ang iyong mga kakayahan, ngunit ako rin ay pinagkalooban ng pagka-Diyos. Ngayong malapit na ako sa iyo, masasabi ko sa iyo kung gaano kakalakas. Batay sa labanan kaninang araw, ang mga magsasaka ay hindi sana naiinis sa kanila, ngunit bakit hindi mo nagawang tumakas silang lahat, kung bakit hindi mo nagawang tumakas silang lahat? Sinasadya nila. Nagalit si Justin. Are you blaming US, Hades? Your family? On the other hand? Okay. Umiling si Apollo. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Justin. Nagpapalabas ka pa rin ba? Akala ko magkaibigan tayo, pero mukhang bawat isa sa inyo ay may iniingatan akong mahalagang bagay. May pinaplano ka sa likod ko. Hades, stop making wild guesses. Ikaw ang kasama namin. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Artemis. Napatawa si Justin. Mga kasama. Sige. Kung tayo ay magkaibigan, sabihin mo sa akin kung bakit hindi ko makontak sina Aphrodite at Ares. Saan sila nagpunta? Nanatiling tahimik ang apat na Diyos, walang ekspresyon ang kanilang mga mukha. Poseidon, nakatira ka sa Hawaii, na malayo sa kinalalagyan ni Ares. Gayunpaman, nakarating ka sa isla. Isa lang ang maaaring dahilan kung bakit ang isang tulad niya ay hindi sumali sa labanan, at iyon ay dahil kailangan niyang harapin ang isang bagay na mahalaga. Tama ba ang aking palagay? Tanong ni Justin kay Poseidon. Hindi ako pamilyar sa mga bagay nila, sagot ng matigas na Poseidon, na nakatitig sa mga mata ni Justin. Inaasahan ito ni Justin sa pamamagitan ng direktang pagtatanong, dapat may kaugnayan ito sa puso ni Gaia, hindi ba? Nanatiling tahimik muli ang apat na Diyos. Nagpatuloy si Justin, hindi pinansin ang kanilang katahimikan, noon, nag-isip lang ako, ngunit ngayon ay halos sigurado na ako. Ang pagbaba ng temperatura ng mundo ay dulot ng puso ni Gaia. Nang matuklasan ni Athena ang puso ni Gaia, nagpalitan ng kakaibang mga tingin sina Apollo at Artemis, na nagpapahiwatig na inaasahan mo ito. Hades, kami. Hindi makayanan ni Apollo na saktan siya, kaya sumimangot siya at nagpasyang itikom ang kanyang bibig. Tumawa si Justin. You don't have to be concerned. Kahit hindi mo sabihin sa akin, I'm guessing it's partly because of Athena. I'm not sure what she's planning, and I'm not sure what you're planning, but you'd better not do anything repulsive. Otherwise, don't hold it against me if I'm cruel. Doon, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may layuning mamamatay tao, tulad ng personifikasyon ng pinakamasamang bangungot ng lahat. Patuloy ang pag-ungol ng hangin, dahil saglit na walang nagsasalita. Sa wakas, tumawid si Hermes sa langit at dumating sa tabi ni Justin. Sabi niya, nakangiti. Naniniwala ako sa iyong mga salita, Hades, ngunit tandaan mo ang sinabi ko sa iyo noong araw na iyon. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, ngunit kung ang aking mga salita ay magkatotoo balang araw, kailangan mong tandaan ang iyong mga salita ngayon. Iyan ang isang bagay na inaabangan ko. 1573.
Si Hermes ay naglaho sa kadiliman matapos sabihin ang mga salitang iyon sa masamang tono. Ang mga mata ni Justin ay kumikislap sa sakit, ngunit mabilis itong nawala, at sa halip ay nalungkot siya. Nagpalitan ng tingin sina Artemis at Apollo at bumaantong hininga bago umalis. Saglit na tinitigan ni Poseidon si Justin bago sinabing, huwag masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili, binata. Ang pagkakaroon ng mabuting ugali ay kapaki-pakinabang, ngunit ito ay nakadepende rin sa kabilang partido. Minsan, ang kasiyahan ay kahangalan. Sa sinabi nito, siya rin ay nawala sa kadiliman. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, si Justin ay tumayo saglit na tulala bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Napagod siya bigla sa pisikal at mental. Pareho ba ang ginagawa ko sa sinabi ng aloof na babae? Ang aking kinabukasan ba ay paunang natukoy ng kung ano ang kanyang hinulaang? Posible bang baguhin ang hinaharap? Kung ganoon nga, hindi ba't kasunod ang pagsasayaw ko sa himig niya? Ngunit, kung hindi mababago ang hinaharap, paano niya nahulaan na gagawa ako ng hindi inaasahang pagpili? Walang magagawa, at walang magsasabi sa akin kung ano ang tama o mali. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang kanyang mga kakayahan ay higit sa lahat ng iba pang mga nilalang, at hindi siya maaaring hadlangan. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Ano ang mangyayari kung ang puso ni Gaia ay patuloy na sumisipsip ng solar energy? Sa kabila ng mga tanong sa kanyang isipan, wala pa ring maisip na solusyon si Justin. Parang may kamay na kumokontrol sa kanya na para siyang puppet pero wala siyang magawa. Ang kawalan ng kakayahan ay nagtutulak sa kanya. Ang mga taong inakala niyang kakampi at kaibigan ay parang estranghero bigla. O niloloko nila ako? Kung ikukumpara sa mga nabuhay ng 10,000 taon, bata pa lang ako. Sa pagtanggi na pag-isipan pa ang sitwasyon, umiling si Justin. Ang usapin tungkol sa mga nakatagong angkan ay mas mahigpit kumpara sa Gaia's Heart at Athena. Kung hindi siya gagawa ng aksyon sa lalong madaling panahon, kailangan niya maging handa upang magsimulang muli. Pagkatapos, nawala ang kanyang figure sa hangin, at lumipad siya patungo sa silangan. Ilang sandali bago iyon, may namumuo sa gitnang rehiyon ng ilusyonaryong dimensyon. Ang isla ng mga Diyos kung saan naninirahan si Hongmeng ay matatagpuan doon. Mula sa malayo, ang isang tao ay maaaring kumuha sa nakakagulat na arkitektura na naiwan ng Great Ancient Immortals. Ang mga lumulutang na isla ay suportado ng mga array na kumikinang na may gintong inscription, na nagpapahintulot sa kanila na mag-hover sa hangin ng tuloy-tuloy. Ang espiritual na enerhiya sa loob ng ilusyonaryong dimensyon ay nagpadali sa gayong galaw. Sa mga isla, umiral ang kalikasan sa mga karaniwang anyo nito, tulad ng mga bulaklak, puno, bundok, at ilog. Nagsimulang dumaloy ang tubig mula sa isang water gathering array na matatagpuan sa isa sa mga sulok ng Sky Island, kung saan ito nagsanib sa mga ilog sa ilalim. Tulad ng puti at asul na mga laso, ang mga talon na may iba't ibang laki ay nag-uugnay sa mga isla ng Earth, Xuan, at Huang. Ang bilang ng mga isla sa ranggo ng Huang ay ang pinakamataas, bumababa habang tumataas ang ranggo. Ang Sky Island, na matatagpuan sa pinakamataas na antas, ay mayroon lamang isang lumulutang na isla. Sa itaas nito ay isang tila walang katapusang napakalaking golden array. Ang hanay na iyon ang binabantayan ng Hongmeng bilang kanilang misyon sa buhay. Ang mga dakilang sinaunang demonyong hayop at mga demonyo ay pinigil sa loob ng hanay, kasama si Zeus, ang pinuno ng mga Diyos. Ang pangalan ng array ay ang 12 Divine Gods and Demons Array. Gayunpaman, walang paraan upang malaman kung iyon ang orihinal na pangalan ng array. Ang immoral ay dapat na gumugol ng lahat ng uri ng oras at pagsisikap upang makabuo ng napakalaking hanay. Dahil dito, ang pagkasalimuot nito ay hindi maisip. Ang mga magsasaka na lumahok sa labanan laban sa mga Diyos ay nagawa lamang na manalo salamat sa hanay. Kaya, iginagalang nila ang array. Kung hindi dahil sa hanay, sila ay pinatay ni Zeus at Athena. Gayunpaman, walang kahit isang tunog ang narinig mula sa hanay mula noong si Zeus ay pinigil sa loob nito 20,000 taon na ang nakalilipas. Walang nakakaalam kung paano gumagana ang array, at hindi rin naitala ng kanilang mga ninuno kung paano ito ay activate. Maging ang mga elder na nasa heaven rank ni Hongmeng sa Sky Island ay walang ideya kung paano gamitin ang array.
Ito ay isang mahusay na itinatagong sikreto na iilan lamang sa matataas na opisyal ang nakakaalam dahil ito ay hindi isa sa kaluwalhatian. Sa katotohanan, ang tinatawag na misyon na protektahan ang hanay ay isang katha. Binabantayan lang nila ito dahil direkta silang nakatira sa ilalim nito. Kung hindi, hindi sana sila kakampi ng mga nakatagong angkan. Pagkatapos ng lahat, ang mga magsasaka ng nakatagong angkan ay hindi makakalaban sa isang hanay na kahit si Zeus ay hindi matakasan. Ang hanay ay independyente, tahimik, at marangal. Ito ay parang isang mata na iniwan ng mga dakilang sinaunang immortal upang bantayan ang kanilang mga inapo. Ang hanay ay patuloy na nagpapaalala sa kanila kung gaano sila kaina, umaasa sa kanilang mga ninuno upang mabuhay. Sa gitna ng Sky Island ay isang pagoda na napapalibutan ng kagubatan. Nababalot ng mga ulap at ambon, ang lugar ay nagmistulang langit. Sa gitna ng pagoda ay isang mataas at malawak na plataporma na gawa sa berdeng mga bato. Sa palibot ng plataporma ay may 12 higanteng mga halijing bato na may 3 talampakan ang lapad. Bagamat mukhang hindi mahahalata, ginawa ang mga ito mula sa itim na Zuan Stone, isa na hindi natitinag na mga ordinaryong artifact. Ang lugar na iyon ay ang tagpuan ng mga matatanda ng Sky Island. Sa 12 ng mga elder na may ranggo sa langit, ang 12 pinakamakapangyarihan lamang ang maaaring tumayo sa mga haligi. Kinakatawan nito ang pinakamataas na awtoridad ng Hongmeng. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga magsasaka ng Hongmeng ang nakatayo sa plataporma at sa mga espasyo sa paligid nito. Ang daan-daang cultivator ay halos binubuo ng Earth-ranked cultivator at Zuan-ranked administrator. Ang mga taong ito ay may karapatang makinig ng personal sa mga pagpupulong. Maliban doon, bawal silang pumasok sa Sky Island. Maraming cultivator ang nagpakita dahil sa mga VIP sa platform. Bagamat sila ay pinagtsitsismisan at tinuturo ang mga ito, ang mga magsasaka ay hindi nang ahas na maging masyadong maingay. Natatakot sila sa mga bisita. Naturally, ang ilan sa mga maharlika sa Hongmeng ay hinamak na makasama ang mga normal na magsasaka, kaya tumayo sila sa isang tabi habang nakataas ang kanilang mga ulo. Kabilang sa kanila ay sina Felix, Felicity, at Yula. Ang magkapatid na yan ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga babae, lalo na, ay nakatitig sa isang tao sa platform. Sa iyong pagkakakilanlan, Felix, dapat ay pamilyar ka sa iilan sa kanila sa entablado. Kamakailan lang ay sumali ako sa ranggo ng Earth, kaya hindi ako sigurado kung alin ang Quenten, ang maalamat na Law Clan Patriarch na nagtiis ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation. Habang papalapit siya kay Felix, maingat na nagtanong ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi maitago ang saya sa mukha niya. Ang taong ito ay ang bagong Earth-ranked elder, isang koi water cultivator. Ang kanyang pangalan ay Owen, at mahilig siyang manligaw at manlamang ng mga tao. Sinipsip daw niya ang isang elder na nasa heaven rank, na nagresulta sa kanyang promosyon. Matapos makapasok sa ranggo ng daigdig at malaman na si Felix ang panganay na anak ng isa sa 4 na elder na may ranggo sa langit, patuloy siyang nagtagal sa paligid niya. Noong una, hindi siya pinapansin ni Felix, ngunit patuloy siyang niloloko ni Owen, kaya hinayaan niya itong manatili. Sa karamihan, parang nag-hire siya ng katulong. Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay hindi magiging mas mahusay. Tinapunan siya ng walang pakialam na tingin, minisyon niya at sinabing, hindi mo ba naiintindihan ang tunay na yuan nila? Dapat mo bang itanong? Habang nagsasalita siya, dama po ang kanyang tingin sa isang lalaking nasa entablado. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Quenten. Hehe, nakakahiya mang aminin, ngunit kulang ako ng lakas ng loob na maunawaan gamit ang aking banal na kahulugan, sabi ni Owen. Pagkatapos na may tipid ng ngiti, tinanong niya, Felix, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang iba? Hindi ako maniniwala sa mga salita ng ibang tao dahil ikaw ang pinakamaalam. Tumango si Felix. Ang 3 pa ay ang nangungunang 10 elite sa ilusyonaryong dimensyon. Ang naka-blue shirt ay si Mary Chris, ang patriarch ng Fritz clan. Ang naka-white shirt ay si Alfred, ang patriarch ng Nigel clan. Kung tungkol naman sa lalaking mukhang masama na nakakubo ang likod, siya ang matanda sa angkan ng Nigel.
Stephen, ang nangungunang 10 elite sa ilusyonaryong dimensyon ay isang matandang parang pulubi. Nagulat si Owen dahil hindi niya iyon napapansin. 1574. Ang apat na dakilang matanda. Malalaman ng mga nakatatanda sa ilusyonaryong dimensyon o ng mga pamilyar sa lokasyon na ang tinatawag na nangungunang 10 elite ay hindi naman ang pinakamalakas na tao, bagkus ang pinakaaktibo o sikat na nangungunang 10 magsasaka sa mga nakalipas na dekada. Sina Alfred, Marie Chris, at Quentin, halimbawa, ay kabilang sa nangungunang 10 elite. Si Alfred ay nakoronahan bilang isa dahil sa kanyang katayuan bilang patriarch ng Nigel clan at ng Taiyi Polearm, na nagbigay sa kanya ng cultivation sa itaas ng rurok ng Roo Water Stage. Si Marie Chris ay nasa gitna ng Roo Water Stage, at ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat ay si Quentin. Pagkatapos ng lahat, ang gayong titulo ay marangal, at hindi bababa sa 79% ng mga magsasaka ang iginagalang sila. Si Stephen ang unang nakakuha ng katanyagan sa mga nasa nangungunang 10 elite. Nabalitaan na kinuha siya ng dating patriarch ng Nigel clan bilang kanilang Taisang elder. Nanatili siya sa bundok Kinsho sa buong taon na ipinangalan sa kanya. Ang kanyang paglilinang sa tuktok ng yugto ng Roo Water ay naglagay sa kanya sa tuktok ng pyramid. Gayunpaman, ang isang kagalang-galang na figure na tulad niya ay nakasuot ng isang punit at tagpi-tagping itim na damit. Magulo ang kanyang buhok, at sobrang lanky niya na kitang-kita ang kanyang mga buto. Ang matandang iyon ay nasa yugto ng Roo Water. Pero mukhang malapit na siyang mamatay. Nang makita ang pagkagulat sa mukha ni Owen, sinabi ni Felix nang may pang-aalipusta, "Tingnan mo kung gaano ka kamangmang." Ang pinakamasamang bagay na dapat gawin ay husgahan ang isang tao sa kanilang hitsura. Kahit na si Quentin ang nangunguna sa ranggo, walang masasabi kung sino ang mananalo kung siya at si Stephen ay mag-aaway. Kung iisipin na si Alfred ay handang anyayahan siya. Ha! Lalong naguluhan si Owen. "Felix, anong ibig mong sabihin?" Noong una ay pinuntahan niya si Felix ngunit interesado na siyang malaman ang higit pa. Hindi kaya si Stephen ay hindi dapat pabayaan. Sa kanyang pagkadismaya, hindi na nagsalita pa si Felix. Kasabay nito, tumahimik din ang ibang mga magsasaka. Iyon ay dahil 12-dosenang malakas na pang-aapi ang lumalapit mula sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal, dama po ang mga figure sa harap ng mga magsasaka. Narito ang mga elder na may ranggo sa langit. Narito na sila sa wakas. Nagtataka ako kung bakit dumating ang patriarch ng 3 nakatagong angkan upang hanapin ang mga matatanda. Well, makinig na lang tayo. Hindi pa tayo nagkakasundo sa mga nakatagong angkan, kaya bet ko ito ay dahil sa isang seryosong bagay. Habang nagbubulungan ang mga magsasaka sa kanilang sarili, mas maraming figure ang lumitaw sa entablado. Lumipad ang 8 matatanda sa tuktok ng mga haligi. Bagamat mayroong 12 elder na may ranggo sa langit, 4 sa kanila ang may pinakamataas na kapangyarihan at tinawag na 4 na dakilang elder. Matapos umakyat ang 8 matatanda sa mga haligi, nagpakita ang huling 4 na matatanda. Ang mga ito ay higit na iginagalang ng mga Hongmeng cultivator, na binubuo nina Wilmar Yan, patriarch ng Yan clan, Master Aljan, leader ng Buddhist cultivators, Arwin, patriarch ng Yan clan, at Octavius, leader ng cultivator ng Espada. Ang cultivation base ng 4 na dakilang elder ay nasa tuktok ng yugto ng Roo Water. Kasama sina Marie Chris, Servius, Alfred, Rosie, Stephen, at Quentin, sila ang bumubuo sa nangungunang 10 elite sa ilusyonaryong dimensyon. Siyempre, ang pagkakaiba sa paglilinang ay maliwanag. Gayunpaman, ang mga nasa ilusyonaryong dimensyon ay tumangala sa kanila. Bakit ka pumunta sa Sky Island? Ang unang nagsalita ay isang lalaking mukhang solemna na nakasuot ng dark blue na hanfo. Kahit na siya ay nagiging kulay abo, ang kanyang mukha ay mukhang bata pa. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Wilmar. Hindi nagsalita sina Marie Chris, Alfred, at Stephen, lahat ay nakatingin kay Quentin, na nakapikit. Dahil siya lang ang nasa Tai Ching Heavenly Lightning Stage, lahat sila ay tumingin sa kanya na may halong emosyon.
Iminulat ni Quentin ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, "Mga Ginoo, hindi na kailangang magtanong ng ganyan. Sigurado akong malalaman mo ang dahilan sa likod ng aming pagbisita." Hey, Patriarch Lo, paano namin malalaman kung ano ang nasa isip mo kung hindi mo sasabihin sa amin? This time, ang nagsalita ay isang gwapong binata na nakaputi. Habang pinapakpak ang isang masiglang fan na may hindi mabilang na namumulaklak na mga bulaklak na nakaguhit dito, napangiti si Arwin. Sa kanyang hitsura, mahirap sabihin na siya ay ilang daang taong gulang na. Kahit na ang tatlong pangunahing angkan ay hindi maganda ang pakikitungo kay Hongmeng, lahat tayo ay bahagi ng ilusyonaryong dimensyon. Natural, bantayan natin ang lahat ng mga pangyayari. Sa palagay ko ay nakatanggap si Hongmeng ng balita na tatlo sa ating mga angkan ay bumuo ng isang squad na binubuo ng ilang daang elite upang maghiganti kay Justin, ngunit natalo tayo ng tatlong Diyos at ang mga salita ni Quentin ay nagdulot ng kaguluhan sa mga ordinaryong magsasaka ng Hongmeng. Dahil wala silang awtoridad na malaman ang lahat ng iyon, natural, nabigla sila. Ang mga masasamang gawa na ginawa ni Justin ay kumalat sa buong ilusyonaryong dimensyon, ngunit hindi nila inaasahan na udyukan niya ang tatlong pangunahing nakatagong angkan para paksin siya. Kung gaano kalaki ang sama ng loob sa pagitan nila. Nakatayo sa likuran ng kanyang mga kapatid, namutla si Yula. Nag-aalala siya mula nang marinig ang tungkol sa balita ni Justin sa Hongmeng ngunit wala siyang magawa para tumulong. Nang malaman niya na hindi na siya makapagbibigay ng tulong sa kanya, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabilang banda, ang mga elder na nasa heaven ranked ay hindi partikular na nagulat. Maliwanag na alam na nila ang bagay na iyon noon pa man. Amitabha, ang awit ay nagpatahimik sa lahat. Pagkatapos, ang pulang buhok na si Master Algen ay nagtanong sa isang mabait na paraan, "May kinalaman ba iyan sa pagbisita mo rito?" Lumakad ng ilang hakbang si Quentin at tumingin sa mga matatanda. Humalaklak, sinabi niya, "Kailangan pa bang itago ang inyong mga sarili sa ganoong pagkakataon? Bagamat maaari mong suriin ang mga panloob na gawain ng aming mga angkan, kami rin, alam ang marami sa iyong mga ginagawa." Sa puntong iyon, sumulyap siya kay Alfred, sinenyasan siyang magsalita. Sa isang magiliw na ngiti, sinabi ni Alfred, "Ayon sa impormasyong natanggap namin, minsang umasa si Hongmeng kay Justin na ayusin ang hindi pagkakaunawaan at magtrabaho para sa Zenica, ngunit tinanggihan niya at pinatay ang Hongmeng messenger." Nag-iingat siya sa kanyang mga salita. Sa halip na sabihin na gusto ni Hongmeng na kunin si Justin, sinadya niyang binanggit ang "para sa Zen Icon" upang si Hongmeng ay magmukhang marangal at matuwid. Sa kabilang banda, si Justin ay tila isang demonyo na tumangging magsisi. Sa ganoong paraan, hindi niya masasaktan ang mga matatanda. Nagpatuloy si Alfred, "Higit pa rito, ang mundo ay nakakaranas ng nakakatakot na pagbaba ng temperatura. Kahit na ito ay dapat na tag-araw, maraming hilagang rehiyon ng Zen Icon ang nakararanas ng taglamig. Sa katunayan, ang temperatura ay bumaba sa ibaba ng 0 degrees Fahrenheit. Sa kabila ng pagiging nasa tuktok ng Tai Ching Heavenly Lightning Stage, si Mr. Luodes of the God Ping Cha ay ang Moon of the Sun Ping Cha. Dahil nakita mo na ang mga kakayahan ng mga Diyos noon, dapat mong malaman na hindi ito ang kanilang orihinal na kapangyarihan. Ha! Itigil mo na ang pagbubuga ng kalokohan at pumunta sa punto, naputol ng boses. Ito ang pinuno ng mga cultivator ng espada, si Octavius. Nakasuot ng kulay abo-asul na damit, siya ay may makapal na kilay, bigot, at walang pakiramdam. In short, para siyang matalas na parang espada. Hindi nasaktan si Alfred sa kanyang kakulaitan. Nakangiti pa rin, sinabi niya, "Ang punto ay kung patuloy na lalakas ang mga Diyos, hindi lamang tayo magdurusa, gayon din ang populasyon sa buong mundo." Natahimik ang lahat. Kahit na sa mga magsasaka, ang kanyang pahayag ay pinalaki, ngunit walang sino man ang nang-ahas na pagdudahan siya dahil siya ang patriarka ng angkan ng Nigel. Napangiti si Alfred nang mapansin niya ang kakaibang ekspresyon sa mga mukha ng matatanda. "Mga matatanda, alam kong wala kayong mararamdaman dahil marami sa aming elite ang nawala sa amin, hindi kayo. Gayunpaman, tandaan na wala kaming sama ng loob sa mga Diyos, kay Justin lang.
Kayo, sa kabilang banda, noon pa man ay nakikipag-away sa mga Diyos. Susundan ba nila kayo o kami kapag naniniwala silang tama na ang oras? Alfred, tinatakot mo ba kami? Pinaikit ni Wilmar ang kanyang mga mata, naglabas ng malamig na aura. Lumingon si Quentin at tumugon, ipinapaalam lang niya sa iyo na ang pagpapalabas ng hangin ay magdudulot lamang sa iyo ng kamatayan ng mas maaga. 1575. Napakabastos. Nagpapalabas. Quentin, huwag mong isipin na matatakot kami sa iyo dahil lamang sa pag-akyat mo. Labanan mo kami kung maglakas loob ka. Umungol si Octavius, ang kanyang mga damit ay nanginginig sa kawalan ng bugzo ng hangin. Tulad ng mga espadang hinugot, ang kanyang troyuan ay nabuo sa hindi mabilang na makukulay na mahabang espada na nakapalibot sa kanya. Sa kabila ng pananakot, hindi gumanti si Quentin, nakatalikod pa rin sa kanya. Elder Leo, hindi ngayon ang magandang panahon, tinig ni Wilmar. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga cultivator ng Hongmeng, yung mga mas mababa sa heaven rank, umalis na kayo sa Sky Island. Ang kanyang utos ay nagbunsod ng bulungan sa mga magsasaka dahil hindi nila maisip kung bakit niya aalisin ang mga nasa ilalim ng ranggo ng langit. Bihira ang ganitong sitwasyon. Gayunpaman, dahil sa katayuan ng Great Four Elders, lahat ay maaari lamang umalis sa Sky Island ng masunurin. Hindi nagtagal, tanging ang mga elder na nasa heaven rank ang natira. Binasag ni Wilmar ang katahimikan sa pagsasabing, narito ka ba para humingi ng tulong sa amin? Ngumiti si Alfred. Elder Gibson, hindi ganoon kadali iyon. Sa palagay mo kaya ba ni Hongmeng ang mga Diyos kapag tayo, ang tatlong pangunahing angkan, ay nabigo na gawin ito? Hindi ko minamaliit ang mga elder na nasa heaven rank, ngunit si Brother Quentin at ang kanyang ama ay nasa Tai Ching Heavenly Lightning Stage, at walang sinuman sa Hongmeng ang kanilang makakapareha. Pinaikit ni Wilmar ang kanyang mga mata. Aminin ko na ang paglilinang ni Patriarch Lo ay higit na mataas kaysa sa atin, ngunit tayo ay protektado ng 12 Divine Gods and Demons Array. Wala silang magagawa sa amin kung hindi mo sinalakay ang teritoryo ng mga Diyos, hindi ka nila nilalabanan, hindi sila nang ahas na pumasok sa ating mga lupain sa nakalipas na 20,000 taon. Elder Gibson, punta lang sa punto. Dahil pinalis mo na ang mga alipors, iwanan mo na. Ngumisi si Alfred. Naku, mukhang marami kang alam. Tinakpi ni Arwin ang kanyang mukha gamit ang kanyang pamaypay at tumawa. Marami sa mga elder na nasa heaven rank ang may ngiti sa kanilang mga mukha. Itinaas ni Alfred ang kanyang ulo at sinabing, dahil ang 12 Divine Gods and Demons Array ay nilikha ng mga immortal, ang kapangyarihan nito ay hindi maikakaila. Hindi nito kayang pigilan ang mga demonyong hayop doon sa loob ng maraming taon kung hindi. Ngunit maaari mo ba, o dapat kong sabihin, naiintindihan mo ba kung paano ay activate ang array? Ang array ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa mundo sa sarili nitong True Yuan. Hindi na kailangang ibigay ito ng iba. Sa palagay ko ay hindi angkop para sa iyo na gumawa ng mga haka-haka sa ating mga gawain, sabi ni Wilmar, hindi nabigla. Bulong ni Alfred. Siyempre, umaasa kami na makokontrol mo ang hanay upang ipagtanggol laban sa mga Diyos, ngunit batay sa kasalukuyang sitwasyon, maaari kang magpumiglas. Nanatiling tahimik ang apat na dakilang matanda, gayon din ang sinabi ng isa pang matanda. Sa katunayan, alam na alam nila na ang pagkatalo ng Loos ay nagpakita na ang kapangyarihan ng mga Diyos ay tumaas sa hindi maarak na taas. Kung lahat ng 11 Diyos ay atakihin sila ng sabay-sabay, sila ay magiging walang pagtatanggol. Sa sandaling iyon, si Quentin ay tumaas sa hangin, nakatayo sa parehong taas ng 12 matatanda. Sa puntong ito, iisa lang ang landas na tatahakin. Tumanggi ka pa bang lunokin ang iyong pride? Tila tensyonado ang ekspresyon ng mga matatanda na para bang bawal ang sinabi niya. Sa huli, si Master Algen ang unang nagsalita. Amitabha. At the end of the day, hinahanap mo ang 2 array guardian, hindi kami. Ang kapaligiran ay naging solemn na sa pagbanggit ng array guardians. Tila nasa sabik sina Quentin, Alfred, at ang iba pa. Mukhang kamag-anak ni Hongmeng ang array guardians. Well,
May katuturan iyon dahil ipinahayag mo ang iyong sarili bilang mga tagapag-alaga ng Zeneca. Iyon ang dahilan kung bakit ka mas malapit sa kanila. Napangiti ang mga labi ni Quentin. Si Alfred ay umakyat din sa hangin. Narinig ko lang ito mula sa aking mga ninuno at hindi ko pa sila nakilala. Ang alam ko lang ay ang dalawang hanay ng mga tagapag-alaga ay ang mga nagpapanatiling ligtas sa hanay. Ang kanilang mga base ng paglilinang ay malawak, at hindi sila lalawak maliban kung ang Zen Icon ay nasa bingit ng pagkalipol. Ang tanging impormasyon na mayroon tayo tungkol sa mga tagapag-alaga ay sila ay mula sa makamundong puwersa sa mundo. Iyon ay ang mga lipi ng mundo sayang at ang mga lipi ng mundo. Magalang sa kanila. Hindi ako kailanman ang ahas na hayaan ang sangay sa mundo na guluhin ang mga yang at li mula noong ako ay naging patriarch ng angkan ng Nigel kahit na hindi ako lubos na naniniwala sa pagkakaroon ng mga tagapag-alaga, hindi ko maaaring baliwalain ang babala ng aking mga ninuno. Kasaysayan ng kanilang mga angkan. Ang mga tagapag-alaga ay hindi kailanman nagsiwalat ng kanilang mga mukha at hindi pa namin sila nakilala. Tungkol sa mga alingawngaw, sila ay walang batayan. At saka, hindi namin alam kung paano sila kokontaken. Kung narito ka upang magkasakit para sa kanilang tulong, ito ay walang kabuluhan. Bumalik ka, malamig na sabi ni Wilmar. Na may isang mapagmataas na ekspresyon, sumagot si Alfred, Elder Gibson, minamaliit mo ang network ng aking angkan sa mundong mundo. Sa tingin mo ba kami ay walang kaalam-alam? Itinatag ni Hongmeng ang kanilang mga koneksyon sa mundo sa pamamagitan ng general ng Yellow Flame Iron Brigade. Superior kay Hongmeng at ang general ay ang bawat First Array senior official. Tama ba iyon? Nag-iba ang ekspresyon ng mga matatanda. Bumakas ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Malinaw na nagulat sila na alam ni Alfred ang mga sikreto. Sa katotohanan, ang Zen Icon ay sumailalim sa hindi mabilang na mga dinastiya, at ang pinakahuling pamahalaan ay naitatag ng wala pang isang siglo. Nangangahulugan iyon na ang hanay ng mga tagapag-alaga ay sumuporta sa iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. Hindi ginagarantiyahan ng pagiging royalty sa kanila ang proteksyon ng Array Guardians. Ang hanay ng mga tagapag-alaga ay karaniwang mahilig sa mga may kakayahan at mapagpakumbabang mga lalaki. Halimbawa, kung ang kasalukuyang unang senior na opisyal ay ambisyoso, naglalayo ng immortalidad, at mas matalinong tumulong sa pag-unlad ng Zeneca, hindi sana sila papanig sa kanya. Ang hanay ng mga tagapag-alaga at ang taong sinusuportahan nila ay higit na mataas kaysa kay Hongmeng. Kung hindi nila ipaalam sa iyo kung sino ang kanilang sinusuportahan, hindi mo sana kusang loob na ibigay ang Zeneca sa unang senior na opisyal, sa halip na hayaan ang general na mamuno. Sa makatuwid, dapat itong malaman ng mga matatanda ng Hongmeng. Sa pamamagitan nito, malalaman natin na ang hanay ng mga tagapag-alaga ay nauugnay kay Hongmeng. Nagpatuloy si Alfred, wala pang isang siglo mula nang mabuo ang kasalukuyang pamahalaan. Dahil lahat kayo ay ilang daang taong gulang na, sigurado akong hindi ninyo makakalimutan ang inyong pakikipag-ugnayan sa hanay ng mga tagapag-alaga sa mga nakaraang taon. Hindi yun makatuwiran. Tulad ng inaasahan bilang pinakamatalinong tao sa ilusyonaryong dimensyon. Patriarch Nigel, siguradong mahusay kang magsalita. Hindi namin maitatanggi. Tumawa si Arwin at sumulyap kay Wilmar. Elder Gibson, nakahanda na sila, at nagdududa ako na aalis sila maliban kung marinig nila ang mga tagapag-alaga. Hindi pinansin ng huli ang kanyang sinabi, na natiling tahimik. You can just meet them as you please. Kahit alam namin ang existence nila, hindi namin alam kung paano ko sila kokontaken. Since you're aware na sinusuportahan nila ang first senior official, bakit hindi mo siya mahanap? Putol ni Octavius. Alam kong hindi natin sila makikilala. Ngumiti si Alfred. Ang totoo ay kung umiiral ang Array Guardian, dapat alam nila kung ano ang nangyari. Nag-check-in lang kami para kumpirmahin ang aming hula at ipaalala sa iyo. Kung ang Array Guardian ay tumanggi na tulungan kami, duda ako na tutulungan din nila si Hongmeng. Tutal, ang Array ay hindi umaasa sa iyong proteksyon, kaya kami ay pantay-pantay.
Si Justin, sa kabilang banda, ay isang ina po ng array guardian na gawin niya. Habang nagsasalita siya, inilibot niya ang paningin sa paligid na para bang may kausap siya. 1576. Stephen. Ang bawat pangungusap na sinabi ni Alfred ay tumatama sa kanilang mga puso na parang martilyo, habang nagbibigay din ng isang sampal sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, sila ay nababalisa. Kahit na pinananatili nila ang kanilang kalmado, hindi kailanman nakikialam sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Justin at ng mga nakatagong angkan, hindi nila ito ginawa dahil gusto nila. Sa halip, natakot sila kay Justin. Ang kanyang rate ng paglago ay lumampas sa kanilang mga inaasahan. Ang isang ordinaryong kabataan ay hindi maaaring gumawa ng kalituhan sa ilusyon sa kanyang sarili, ngunit ginawa niya. Nagulat dito ang mga matatanda. Pinatay ni Justin ang kanilang messenger, si Icarus, nang sa wakas ay nakita nila ang pangangailangang kumilos. Walang paraan na matiis ng mapagmataas na matatanda ang gayong kahihiyan. Gayunpaman, walang may lakas ng loob na ipaghiganti ang kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, si Justin ay isang psycho na natalo ang buong angkan ng law sa kanyang sarili. Naipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, may isasantibilang ni Hongming ang kanilang plano sa pagkondena kay Justin. Iyon ay kung paano nangyari ang kasalukuyang awkward na sitwasyon. Tumawa si Arwin habang niyugyug niya ang kanyang fan bilang tugon sa kanilang katahimikan. Imposibleng humingi ng tulong sa Array Guardians. Matagal na sana nilang ginawa ito kung papayag sila. Kahit mamatay si Hongming at ang tatlong major clans, natatakot ako na wala silang pakialam. Elder Gibson, paano mo mahuhulaan ang hanay ng mga tagapag-alaga? Tanong ni Wilmar na nakakunot ang noo. Tumango si Arwin. Mali ba ako? Ayon sa mapang api na aura na ibinubuga ng lihim ng mga tagapag-alaga, sila ay mas malakas kaysa Patriarch Law. Ang isang taong hindi magagapi tulad nila ay hindi mag-abala sa pakikitungo sa atin. Nagulat si Quentin at ang iba pa nang marinig na ang hanay ng mga tagapag-alaga ay naglabas ng kanilang true yuan na pang-aapi upang magbigay ng mga utos kay Hongming. Kung sila ay mas malakas kaysa kay Quentin, nangangahulugan ito na sila ay nasa yugto ng Shangqing Heavenly Lightning o maging sa Yuqing Heavenly Lightning stage. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Yuqing Heavenly Lightning ay nabalitang wala na 20,000 taon na ang nakalilipas. Dahil walang nakakita sa isang tao na nagpapatakbo ng array, hindi nila alam kung paano nakulong si Zeus dito. Kaya, hindi sila sigurado kung ang isang cultivator sa Yuqing Heavenly Lightning stage ay makakapaglabas ng tunay na kapangyarihan ng array. Ang hanay ng mga tagapag-alaga ay hindi pa lumilitaw, tulad ng sinabi mo, dahil ayaw nilang tulungan tayo. Hindi tayo maaaring tumayo at kailangan nating ipaglaban ang isang paraan upang mabuhay. Mga matatanda, mayroon tayong pagkakataon ngayon. Maaari nating patayin si Justin kung maglakas loob siyang pumasok sa ilusyonaryong dimensyon hanggat nakikipagtulungan si Hongming sa mga nakatagong angkan. Kung si Hongming ay magdadalawang isip at tatanggi si Nigel na tumulong sa atin, huling tumanggi si Nigel na tumulong sa atin, si Nigel ay tumangging tumulong sa atin. Sinabi ni Alfred. Oh! Patriarch Nigel, may tiwala ka ba sa pagkitil sa buhay ni Justin? Ngunit sa abot ng aming kaalaman, nakatakas si Justin nang hindi nasaktan kahit na ang buong angkan ng law ay nakikipagtulungan sa kanya, sagot ni Octavius. Biglang tumawa si Stephen, ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Mukhang matagal na akong nawala sa sirkulasyon. Nakalimutan mo na ba ang aking pag-iral? Marami sa mga elder na nasa heaven rank ang sumimangot habang ang ilan ay lumiwanag sa tuwa sa pag-iisip ng isang bagay. Sa kabilang banda, ang apat na dakilang matanda ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Stephen, pinaplano mo bang isali ang iyong sarili? Tanong ni Wilmar. Hey! Duda ako na hahayaan mo ako kapag tumanggi akong tumulong. Malakas na umubo si Stephen, nanginginig ang kanyang nakayukong likod. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala. Kasama ko, hindi natin siya kailangang katakutin. Isang matamis na tawa ang pinakawalan ni Alfred. Mangyaring maging panatag.
Nagpa siya si Elder Yi na mag-strike, ngunit laban lamang kay Justin, hindi sa lahat ng mga Diyos. Hindi ito dapat maging isang nakakatakot na gawain para sa kanya. Tumango ang mga matatanda at inisip na may katuturan ito dahil nasukat nila ang mga kakayahan ni Stephen. Kung ganoon ang kaso, paano natin haharapin ang mga Diyos? Tanong ni Wilmar. Si Mary Chris, na tahimik sa lahat ng oras, ay sumigaw, Elder Gibson, masyado kang nag-iisip ng mga bagay-bagay. Sa totoo lang, hindi natin nilalabanan ang mga Diyos. Ang tanging tao na aatake sa ilusyonaryong dimensyon ay si Justin. Ninakawan ni Justin ang lugar natin at pumasok sa angkan ng law. Naniniwala akong lalapit siya kapag nalaman niya ang pagkakataon. Pagkatapos, kaya natin siyang salakayin at sakupin ang kanyang base. Mga Diyos, nag-iingat sila sa mga tagapag-alaga ng hanay at sa hanay. Kahit na ang kanyang mga salita ay walang kabuluhan, mayroon siyang punto. Nagpalitan ng tingin ang Great Four Elders saglit. Sa huli, nagsalita si Wilmar. Kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. Si Justin ay walang awa at pumapatay ng mga tao ayon sa gusto niya. Kung hindi tayo mag-iingat, mapapawi si Hongmeng. Kailangan nating pag-isipan ito bago gumawa ng desisyon. Dahil nandito na kayo, bakit hindi magpahinga sa Tranquil Lotus Island? Ipapaalam namin sa inyo ang aming desisyon kapag natapos na ang aming talakayan. Natural, si Quentin at ang iba pa ay walang pagtutol. Medyo out of the norm na biglang makipag-collaborate si Hongmeng sa mga hidden clans, kaya hindi nila inaasahan na tatanggapin ng lahat ng heaven-ranked elders ang kanilang mungkahi, lalo na ang Great Four Elders. Dahil doon, sinundan nilang apat ang isang administrator sa isang lumulutang na isla sa ibaba at naghintay ng kanilang sagot. Ang Tranquil Lotus Island ay ginamit upang tumanggap ng mga kilalang panauhin, na matatagpuan sa pagitan ng Earth-rank na mga isla at Sky Island. Nababalot ito ng ambon, ang lawan nito ay malinaw na parang esmeralda. Nakahover sa langit ang ilang bahay na gawa sa mahogany, na ginamit ng mga bisita. Pagkapasok nilang apat sa bulwagan, ang mga babaeng Hongmeng cultivators ay nagsilbi sa kanila ng Maujienti bago umalis. Umupo sina Quentin at Alfred at mahinahong nasiyahan sa tsaa, habang si Stephen ay lumutang sa kalangitan na parang bola ng itim na ambon. Ang nag-iisang taong naglalakad sa bulwagan ay si Mary Chris. Bakit nag-aalangan pa ang mga matandang fogey na ito? Napatay na ni Justin ang kanilang messenger, kaya wala siyang balak na palayain sila. Lahat tayo ay nakulong sa ilusyonaryong dimensyon. Naniniwala ba talaga silang maawain si Justin? Kung hahayaan natin na patuloy na lumaki si Justin, mawawala si Hongmeng sa Zenica. Kakayanin ba nila ito? Hoy, Kuya Marquez, hindi ka masyadong mabalisa. Hindi ba dapat masaya ka kapag nakuha mo lang ang posisyon bilang patriarch mula kay Mary Chris? Sabi ni Alfred habang humihigop ng kanyang tsaa. Ngumuso si Mary Chris. Siya ay isang hanggal na karapat-dapat na mamatay. Alam kong hindi siya maaaring maging patriarka ng matagal. Karapat-dapat akong kunin ang pwesto, kaya bakit ako matutuwa tungkol dito? Oo, Kuya Marquez, simula noong namatay si Mary Chris, ano ang gagawin mo sa apo na ito, si Landon? Tanong ni Alfred na nakapikit ang mga mata. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Mary Chris. Alfred, siguradong marami kang alam. Ako ang baalang magdesisyon. Bilang patriarch, tiyak na kailangan kong tingnan ang mas malaking larawan at siguraduhin na ang aking aksyon ay makikinabang sa ating angkan. Gayunpaman, ang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanyang mga salita. Sina Marvin, Morrow, at Mary Chris ay namatay sa labanan, na iniwan si Landon bilang tanging may kakayahang tagapagmana. Gayunpaman, dahil hindi siya ang inapo ni Mary Chris, magiging mahirap para sa kanya na manatiling buhay. Sa kasamaang palad, sa ganoong pagkakataon, walang sino man ang tatayo upang protektahan si Landon at saktan si Mary Chris. Namatay man ang binata, maaari na lamang silang pumili ng ibang kaapo-apuhan na magiging tagapagmana. Habang nag-uusap sila, may lumipad na figure na nakasuot ng pula. Quentin. Ang lakas ng loob mong magpakita dito.
Pugutan kita ng ulo. Pumasok ang aloof na babae sa bulwagan at pinalo ang kanyang horsetail whisk. Hindi mabilang na puting letigo ang tumungo sa leeg ni Quentin habang nagkakasalubong sa isa't isa. Umupo ang lalaki at humigop ng tiyan na parang hindi napansin ang pagdating niya. Sa ilang kadahilanan, si Alfred at ang iba ay hindi gumalaw, ang kanilang mga mukha ay pumutok sa isang kakaibang ngiti. Mukhang inaabangan nila ang isang magandang palabas. 1577. Boom! Boom boom! Ang puting letigo na pinalapot ng whisk ay stagnant sa hangin at isa-isang nagkalat bago tumungo kay Quentin. Isang invisible shockwave ng True Yuan ang lumabas mula sa katawan ni Quentin, tulad ng isang Tai Chi pusher, itinulak ang pulang figure palayo, ngunit hindi ito nasaktan. Ang babaeng nakapula ay napaatras ng ilang hakbang, ang kanyang mukha ay namula sa red tides, at siya ay galit na galit. Si Felicity ang nagpalit ng damit niyang madre sa damit ng babae. Hoy, Patriarch Lo, hindi ka ba masyadong malupit sa dati mong kasintahan? Biro ni Alfred. Binigyan siya ni Felicity ng malamig na tingin, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Alfred Nigel. Tandaan mo, ito ang Zuanchen Island ng Hongmeng, hindi ang Nigel residence mo. Naku, pasensya na, nakalimutan kong si Lady Felicity ang pangalawang dalaga ng Yan family, kung gaano ako kesengit. Tumawa si Alfred. Hindi siya pinansin ni Felicity, itinaas ang kanyang tai whisk, inikot ang isang puting ron, at biglang bumaril ng malaking bilang ng mga tinak ng yelo mula rito, humampas kay Quentin na parang salvo ng libu-libong matutulis na palaso. Sa kabila ng pag-promote sa Fire Stage Cultivation Base, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ni Quentin ay napakalaki pa rin. Ang kanyang pag-atake ay napigilan ng yelo bago pa man ito makalapit kay Quentin. Ang Zuanai's Flying Arrow ay parang pool ng tubig ng yelo, na bumagsak sa lupa, dala ang simoy ng hangin. Lalong nairita si Felicity nang mapansin niyang hindi siya itinuturing ni Quentin na banta mula pa noong una. Ang kanyang pag-atake ay hindi epektibo, at siya ay nagmamadaling pumasok na parang shrew. Si Felicity, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at gumagalaw ang kanyang mga kuko, sumugod kay Quentin, pinagalitan sa kanyang bibig, ikaw na walang utang na loob na tao. Kasuklam-suklam. At walang hiyang bastard. Puputukin kita. Napakunot ang noo ni Quentin nang makita ang kanyang kabaliwan na mga aksyon. Sa isang bahagyang pag-flick ng kanyang manggas, isa pang pagsabog ng True Yuan ang nagtulak sa kanya palayo. Isang dosenang cultivator ang biglang lumipad mula sa labas, at nahuli ng lalaking nasa ulo, si Felix iyon. Second sister. Huwag kang magpakatanga. Pinilit ni Felicity na makatakas mula sa mga kamay ng kanyang kapatid, kuya, iwan mo ako. Bakit hindi mo siya patayin para sa akin? Alam kong galit ka sa kanya, hindi na rin ako makapaghintay na hukayin ang kanyang puso. Ngunit hindi natin kayang maging kalaban niya. Nagngagat ang mga ngipin ni Felix at pinandilatan si Quentin. Sa oras na ito, tumakbo rin si Yula pasulong, hinawakan ang isang braso ni Felicity, at hinikayat, ikalawang kapatid na babae, huwag gawin ito, maswerte ka na hindi kanya pinatay. Patayin ang babaeng ito dito kung manggahas siya. Ang mukha ni Felicity ay namumula at namutla sa parehong oras, at siya ay galit na galit. Mahigit sa isang dosenang cultivator ng pamilya Yan sa tribulation passing stage ay nakatayo na sa harap ng tatlong magkakapatid, nagbabantay ng may kaba, ngunit alam nilang lahat na kung si Quentin na tahimik mula pa noong una ay kumilos, sila ay lampas sa kamatayan. Sa wakas ay dahan-daang bumangon si Quentin, tinitigan ang tatlong magkakapatid, at sinabing, ilang beses ko na kayong pinatawad, at kung mangangahas kayong saktan muli, hindi ko ito papalampasin ng madali. Bah! Quentin! Anong pinagsasabi mo? Kung ganyan ka kalakas, bakit kailangan mo pang pumunta sa Hongmeng para humingi ng tulong? Sasabihin ko sa tatay ko, at hindi ka bibigyan ni Hongmeng ng tulong at suporta. Hahayaan nating mamatay ang pamilya mong Lo. Nagmura si Felicity. Si Elder Yan ay hindi isang bagay na matitinag yung mga junior. Hindi siya kasing ignorante mo. Naiinis na sabi ni Quentin. Hindi mo alam kung anong mali.
Sinira mo ang buhay ko. Sa tingin mo ba madali kang mapapatawad ng tatay ko? Sigaw ni Felicity. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Quentin. Felicity, matagal na akong walang kinalaman sa iyo, ang nangyari noon ay ang hilig mo, at hindi ako nangako ng anuman. At saka, 3 beses na kitang iniligtas ngayon, at ginawa ko ang lahat, kung hindi. Sa tingin mo ba hindi ako magiging matapang na patayin ka kahit na nasa teritoryo ako ni Hongmeng? Galit na galit sina Felix at Yula nang marinig ang mga salitang iyon. Bagamat may mga alitan at ugali ang 3 magkakapatid, lahat sila ay mula sa pamilya Gibson, tutal, magkakapatid sila. Si Felicity ay nagkaroon ng masamang relasyon kay Quentin noong taong iyon, at totoo na si Felicity ang una, ngunit si Quentin, bilang isang lalaki, ay tinalikuran si Felicity pagkatapos ng walang sinasabi, ngunit binaliwala rin siya. Paano ito matitiis ng mayabang na pamilya yan? Kung hindi dahil mas malakas si Quentin kaysa kay Wilmar at ang bagay na ito ay talagang pinasimulan ni Felicity, kaysa sa inisyatiba ni Quentin, nakipaglaban sana si Wilmar sa pamilya Lo noon. Kung tutuusin, kung talagang kikilos si Wilmar, marami pang master ng Hongmeng ang susunod pa rin alang-alang sa pagkakaisa. Kahit na hindi masira ang pamilya Lo, masasaktan pa rin sila sa isang tiyak na lawak. Sa oras na iyon, ang pamilya Nigel at ang pamilyang Fritz ay susunod sa isa't isa upang sugpuin ang pamilya Lo, ang mga bagay ay hindi ganoon kadaling harapin. Quentin, kung may mangyari man sa aking pangalawang kapatid na babae, ang aming pamilyang yan ay tiyak na magkakaaway sa iyo. Ang sinabi mo ngayon ay masusuklian din balang araw. Nanatili pa ring kalmado si Felix at hinawakan ang kanyang posisyon, pagkatapos ay kinaladkad niya si Felicity kasama ang kanyang mga tauhan at umalis. Sa kabila ng pag-iyak ni Felicity, hindi pa rin bumitaw si Felix at tuluyang kinaladkad palayo. Nang ito ay tahimik, ngumiti si Alfred at sinabi kay Quentin, Patriarch Lo, ang usapin ng pagsanib puwersa kay Hongmeng ngayon ay matatapos dahil hindi sumasang-ayon ang mga elder ng Wilmar Elder Faction, ikaw ang sisisihin namin. Mangyaring maging higit sa makatiyak, maluwag na umupo si Quentin, at mahinang sinabi, si Wilmar ay hindi bata, alam niya kung ano ang pinakamakatuwirang pagpipilian para sa kanya, kung hindi, hindi na niya kailangan pang makipagkita sa atin. Sa kabilang banda, sa ground floor sa isang hanging island. Si Felicity, na hinailan ni Felix sa isang tahimik na lawa sa gitna ng pavilion at humihikbi at umiiyak pa rin. Hindi naman talaga siya malupit at mayabang tulad ng kung paano siya bilang Abo Xianyu, mas mukha siyang isang mahirap na babae na inabandona ngayon. Bahagyang tinapik ni Yula ang balikat ng kanyang pangalawang kapatid na babae sa tabi niya, namumula ang kanyang mga mata, at hindi niya alam kung paano siya aaliwin. Tamang-tama dahil sa pag-abandona ni Quentin na labis na kinasusuklaman ni Felicity ang mga lalaki at gustong tumakas sa realidad, kaya tinawag niya ang kanyang sarili na Abo Xianyu. Kaya naman, hindi lang niya gustong tanggapin si Roslyn bilang kanyang apprentice, ngunit hindi siya sanay kay Justin. Ang bagay na ito ay masasabing isang bukas na sikreto ng nangungunang pamamahala ng Hongmeng, at ito ay isang malaking kahihiyan din para sa pamilya Gibson, ngunit dahil si Wilmar ang may kontrol, walang sino man ang nangahas na magsalita tungkol dito. Sa orihinal, mukhang mas maganda ang heartbreak ni Felicity, ngunit nang makita niya si Quentin ngayon, nahok siya sa malungkot na nakalipas na mga dekada. Ikalawang kapatid, alam ni Kuya ang hindi mo pagkagusto sa kanya, ngunit napakalakas niya na kahit si tatay ay nagagawa lamang na magpanggap na walang nangyari noon. Hindi ka dapat naiirite sa tuwing makikita mo siya, napabuntong hininga si Felix. Alam ko, Kuya. Pero hindi ko lang kaya. Pinunasan ni Felicity ang kanyang mga luha at nagpaliwanag, pasensya na sa tatay ko, at ikinalulungkot ko ang mga ninuno ng pamilya yan. At ako. Inaasahan ko talaga ang araw na mamatay ako. Hindi sana ako nakagawa ng ganoong kalaking pagkakamali kung hindi pa ako kumilos ng kusa sa sarili ko. Wala akong karapatan na makita ang aking ama. Paano mo makokontrol ang damdamin ng mga lalaki at babae, pangalawang nakatatandang kapatid na babae? Normal lang na hindi makontrol ang sarili mong daw, lalo na noong mahina pa ang iyong paglilinang.
Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin si Quentin sa pagiging malisyoso, sa pagpapanggap na nilinlang ka, sa pagnanakaw sa gawin ng ating pamilyang yan habang tinatanggihan pa rin ang kanyang mga aksyon. Maraming bakas ng kalungkutan ang sumilay sa kanyang mga mata at tahimik niyang ibinaba ang kanyang ulo. Tila pagkatapos na huminahon, mas maraming naasayang na mga pagbabago. Third sister, karamihan sa amin mula sa Hongmeng ay lalaban ng magkasama sa pagkakataong ito para harapin ang Justin na iyon. Alam kong hindi mo palubusang iniwan ang relasyon ng pamilya yang sa loob ng iyong puso, ngunit sa pagkakataong ito, huwag kang manindigan sa maling grupo, kung hindi. Kahit ang ama ay hindi ka mapoprotektahan, sabi ni Felix kay Yula. Sa pagsasalita nito, nag-aalala rin na tumangala si Felicity sa kanyang kapatid. Kinagat ni Yula ang kanyang manipis na labi, na nagpapakita ng isang pahiwatig na ito ay hindi mabata, ngunit sa huli, tanging ang kanyang ulo ang kanyang naitango. Alam ko kuya. Actually. Kahit ayaw kong masaktan si Young Master Gibson, wala akong magagawa para sa kanya. Bumantong hininga si Yula. Habang ang tatlong magkakapatid ay nag-iisip tungkol sa isang bagay sa katahimikan, isang figure ang lumipad mula sa malayo at magalang na nahulog sa harap ni Felix. Elder Felix, nahuli namin ang isang malubhang na sugatan na nanghihimasok, ano ang dapat kong gawin? Karaniwang pinangangasiwaan ng mga puwersang panglupa ni Hongmeng ang mga pang-araw-araw na gawain, at si Felix, bilang isa sa mga pinuno ng matatanda ng mga puwersang panglupa, ay namamahala sa gawaing pagtatanggol ni Hongmeng. Nanghihimasok. May kahinahinalang tanong ni Felix, nalaman mo na ba kung sino iyon? Paano siya nasugatan? Sumagot ang lalaki, gusto niyang makita ang kanyang nakatatandang kapatid, at may nangyari sa pamilya. Siya ang pangalawang guro ng pamilyang Nigel. Ngunit nakita namin na siya ay dumanas ng malubhang pinsala sa loob, at tila wala siyang malay at hindi nang ahas na harapin ito. Natigilan sandali si Felix, pagkatapos ay may naisip siya, at malakas na sinabi, dalhin mo ako kaagad sa taong iyon. Hindi nagtagal ay dumating si Felix sa isang bukas na lugar kung saan pinagmamasdan ng dalawang Hongmeng cultivator ang isang sugatang lalaki. Ang lalaki ay nakahiga sa lupa, ang kanyang mukha ay madilim na tila siya ay nasa pintuan ng kamatayan. 1578. Si Felix ay may kaalaman. Bagamat ang cultivator na ito ay mukhang hindi na makilala, ang kanyang mga damit ay punit at itim, na parang inihaw sa uling, ngunit masasabi pa rin niya mula sa balangkas na ito ang pangalawang master ng pamilyang Nigel, si Regan. Regan Nigel. Ano bang problema mo? Sumugod si Felix sa tabi ni Regan at nagmamadaling nagtanong. Mabilis. Mabilis. Nahihirapang iniunat ni Regan ang kanyang kamay, hinawakan ang braso ni Felix, at bahagyang iginalaw ang kanyang mga labi, abisuhan ng aking kuya. Justin. Pinapatay ni Justin ang ating Nigel. Nigel pamilya. Si Felix at ang iba pang Hongmeng cultivators ay nagulat. Alam nilang lahat na si Justin at ang Hidden Clan ay nag-aaway na, ngunit hindi nila inaasahang papatayin silang lahat ng lokong ito ng mag-isa. Nang makitang malapit nang mamatay si Regan, mabilis siyang naglabas ng isang bote ng mid-grade elixir para sa pagpapagaling. Napakahalaga ng bagay na ito, ngunit sa sandaling iyon, imposibleng mailigtas. Ang pagpasok ng elixir sa bibig ni Regan, at pagdaan sa ilang true yuan, sa wakas ay nailigtas ng kaunti ang nasugatang meridian ni Regan, na nagpapahintulot sa kanya na makabawi ng kaunting sigla at mailigtas ang kanyang buhay pansamantala. Naging mas malinaw ang mga mata ni Regan, at nagkaroon siya ng kaunting lakas. Tinulungan siyang tumayo ni Felix, go. Dadalhin kita sa Sky Island para makita ang aking ama at ang iba pa. Pagkatapos ay inutusan niya ang ilang iba pang mga magsasaka, pumunta ka at ipaalam sa patriarch ng pamilya Nigel at ang iba pa. Mabilis. Ilang sandali, binalot ng nerbiyos na kapaligiran ng lahat, at ang mga magsasaka ng Hongmeng ay nagsimulang tumakbo sa paligid upang ipaalam. Nang dinala ni Felix si Regan sa Sky Island, pumunta lang siya sa lugar ng talakayan kung saan siya nagsasalita at napansin na sumunod sina Alfred at Quentin. Nang makita ang sitwasyon ni Regan, kumislap sa galit ang mga mata ni Alfred, at nagmadali siyang nagtanong kung ano ang nangyari.
Humihingal lang si Regan, at pagkatapos ng maikling pagsasalaysay ng bagay na iyon, tumahimik ang audience at napabuntong hininga. Lumabas na halos isang kapat ng isang oras ang nakalipas, biglang lumitaw si Justin sa kalangitan sa itaas ng teritoryo ng pamilyang Nigel. Nang matuklasan ng mga gwardya si Justin, hindi siya nagsalita at dumiretso sa isang galit na patayan, kung saan maraming kulay ang kumikislap dito at doon na parang mga paputok na nag-iwan ng madugong eksena na dulot ng lahat ng katawan ng magsasaka ng pamilya Nigel na walang buhay na walang kahit isang kisap ng mata. Si Regan, na napagtanto na hindi maganda ang sitwasyon, ay pumunta sa Hongmeng upang magulat sa panawagan ng ilang matatanda ng Weakwater Stage na nanatili. Kung hindi dahil sa mahigpit na suporta ng 4 na Supreme Elders, at ang isa sa mga Elder ay may hawak na mababang uri ng immortal na sandata, hindi sana makakatakas si Regan mula sa kontrol ni Justin. Gayunpaman, si Regan ay malubhang nasugatan dahil siya ay naapektuhan ng ilang lilang apoy, at siya ay muntik nang mamatay bago niya maabot ang Hongmeng. Damn it! Paano kaya unang sasalakayin ni Justin ang pamilya nating Nigel? Malakas na nagmura si Alfred, hindi man lang panangbihasang isipin ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya. Biglang sumimangot si Mary Chris at sinabing, "Alfred, anong ibig mong sabihin, dapat bang sirain muna ang pamilya Fritz natin?" Hindi ba dapat? Umuungal si Alfred. Bastos ka. Pinigilan ni Quentin ang pag-aaway ng dalawang tao na may sumigaw, at malamig na sinabi, "Tama na. Hindi ito ang oras para mag-away tayo sa loob." Pumunta si Justin sa pamilya Nigel, ang dahilan ay napakasimple, dahil lumipad siya mula sa ibang bansa, at ang pamilyang Nigel ang unang lugar kung saan siya darating, mas malapit kaysa sa pamilya naming Lo at pamilya Fritz. Ano? Natigilan sina Alfred at Mary Chris, at pagkatapos ay naisip nila na mukhang tama ito. Mula sa Timog Kanluran, ang pamilyang Nigel, na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Illusion Realm, ay ang unang hidden clan na lumitaw. Mga matatanda sa langit. Bulalas ni Quentin sa avenue ng Heaven Elders. Nasa bakod ka pa. Aatakihin muna ni Justin ang pamilyang Nigel, sa halip na maghanap ng gulo sa ating mga pamilyang Lo at Fritz, dahil napagpasyahan na niyang alisin ang 3 nating pamilya, wala man lang siyang pakialam sa antas ng puot. Sa tingin mo ba hahayaan niya si Hongmeng? O naniniwala ka bang kaya mong talunin si Justin pagkatapos bumagsak ang Hidden Clan? Tandaan! May hawak siyang Chaos Cauldron. Ang kaguluhan ay maaari lamang talunin sa pamamagitan ng ganap na kapangyarihan at desperadong pagsupil. Ang pagkonsumo ng mas maraming magsasaka ay magpapahirap lamang sa pagkatalo. Ang mga matatanda sa langit ay mukhang kinakabahan, at ang 4 na matatanda ay nagpalitan ng mga tingin na tila sila ay magpapasya. Biglang may naalala si Alfred, at tinanong si Regan, "Ikalawang kapatid, nasaan ang pangatlong kapatid natin?" Nahihirapan ba siya kay Justin? Hindi. Ang pangatlong kapatid na babae ay. Sabi ni Regan sa malungkot na tono, ang pangatlong kapatid na babae ay hindi na matagpuan, at siya ay nawala. Ano? Ano? Sa sandali ng kaligtasan ng pamilya, nawala siya. Mapula at galit ang mukha ni Alfred. Nang mataimtim na ang kapaligiran sa mga manunood, tumango si Wilmar at ilang iba pang matatanda. Okay, para itaguyod ang hustisya at paksain ang masasamang espiritu, isasantabi ko ang aking pagkiling sa pagkakataong ito, at sasama sa mga amo ng Hidden Clan para patayin ang masamang magnanakaw na si Justin. Malakas na sabi ni Wilmar. Ang mga mata ni Quentin ay kumislap, at sinabi niya, dahil ito ang kaso, hindi pa huli ang lahat, tatawagin natin ang mga master at sabay-sabay tayong pupunta sa pamilyang Nigel. Amitabha. Sabi ni Master Algen, sa pagkakataong ito, ang matanda ay hindi na makakasama mo. Sa pagsama, pangunahan ng matanda ang mga disipulo na ipalaganap ang mahusay na porma sayon ng King Kong Demons, para protektahan si Hongmeng, para hindi mapakinabangan ng ilang gangster, patawarin mo ako. Huwag kang mag-alala Master, naiintindihan namin lahat. Bagamat hindi sumama sa kanila si Master Algen na naging dahilan ng pagkawala ng kamay nila, may 3 pang elder mula sa nangungunang 10 master, at inilabas nila ang grupo ng mga Heaven Elder. Samantala, ang gitnang Arctic.
Sa malawak na lupain ng yelo at nyebe, tahimik na namumulaklak ang isang kahanga-hanga at walang katulad na marilag na tanawin. Isa itong napakalaking at hindi maisip na gininto ang dilaw na matayog na puno na bumagsak sa takip ng yelo at dumiretso sa langit. Ang gintong higanteng puno na ito, ang circumference ng pangunahing poste lamang, ay lumampas sa 1,000 talampakan. Ang base ng pangunahing poste ay nakaunat sa napakalalim na ilalim ng Arctic Ocean, at ang mga ugat ay pinalawak sa isang lugar na hindi kilala. Ang canopy, na halos 10,000 metro ang taas, ay parang gintong apoy na tumatakip sa langit at araw, at ang mga sanga na nagkalat ay pawang kumikislap na may mga gintong dahon. Ang bawat gintong dahon ay kumikinang sa kinang ng araw, mas malaki kaysa sa isang ordinaryong eroplano. Sa tuktok ng higanteng puno, puno man, sanga, o dahon, ay may mga kakaiba at hindi kilalang salita na kumikislap. At sa paligid ng higanteng puno sa loob ng 12 kilometro, mayroong isang malaking maputlang ginto na nakapalibot sa proteksyon na pader. Ang airtight protective wall na ito ay nagawang tipunin ang nakapaligid na tuloy-tuloy na daloy ng solar energy, na patuloy na hinihigop ng higanteng punong ito at ginagamit para sa paggamit nito. Matatagpuan sa gitna ng canopy, sa isang nakasisilaw na lugar, 2 figure ng isang lalaki at isang babae ang nasuspine sa hangin. Ang pares ng mga lalaki at babae ay kumikinang na may matingkad na dilaw at maputlang gininto ang liwanag, ayon sa pagkakasunod-sunod, at kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang pinagmumulan ng liwanag ay nagmula sa ulo ng dalawa. Matapos ang enerhiya na nagmumula sa gintong higanteng puno ay nasisipsip sa katawan ng mag-asawa, isa pang enerhiya ang pinakawalan mula sa ulo ng dalawang lalaki at ibinuhos sa gitnang bahagi ng higanteng puno. Sa gitnang bahagi ng canopy, unti-unting lumalaki ang isang masa ng mapusyaw na dilaw na naglalaman ng masiglang enerhiya. Sa tahimik na gintong lugar na ito, biglang pumasok ang 2 figure, isa ring lalaki at isang babae. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na may masamang ekspresyon at ang babae naman ay nakasuot ng berde, tila isang diwata. Ang lalaki at babae na sumasailalim sa energy conversion kasama ang higanteng puno ay lumingon at nagkatinginan. Matapos tignan ng lalaki at babae na sumingit ay pareho silang nagpakita ng kalmadong kilos na hindi nakakapagtaka. Nagsumikap ka, Ares, Aphrodite, ang songgit-songgit ng asong iyon sa pagpapaalam lang sa inyong dalawa para makabangon ang Mother Tree, hindi ba't nakakapagod din? Nakangiting sabi ng babaeng naka-green at medyo mayabang na ngiti. Si Rosie iyon ng pamilyang Nigel, at ang kumikinang na mag-asawa ay sina Ares at Christine, na nawala noon. Bahagyang sumimangot si Christine, at matikas na sinukli ang kanyang blonde na buhok. Sa isang simpleng aksyon, ito rin ay isang kaakit-akit na paraan, at siya ay napabuntong hininga ng mahina, pagkalipas ng napakatagal na panahon, handa ka na bang magpakita sa oras na ito? Akala namin ay palagi mong itatago ang iyong ulo at ipapakita ang iyong buntot, at hayaang si Hermes ang iyong tagapagsalita. Higit sa 3,000 taon kitang hindi nakikita, Hera. Humajejek si Rosie, kilala rin bilang si Hera, ang reyna ng langit, hindi ko sinasadyang magtago, kaya lang. Hindi ako interesadong lumabas. Pero iba na ngayon, hindi ko inaasahan na ang lokong babaeng iyon, ginamit talaga ang puso ni Gaia para muling itanim ang Mother Tree. 1579. Sarkily smiling, Christine said, Hera, stop pretending. I don't think hindi ka interesadong lumabas, pero mahirap para sa iyo na gawin ang mga bagay dito. Bakit mo nasabi iyon, Aphrodite? Ang kanyang kalmado na tingin ay nakapatong sa isang gintong dahon habang siya ay nakayuko upang amuyin ito. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang aminin? Tanong ni Christine. Si Hephaestus lang ang nakakagawa ng magical girdle na hindi totoo. Siya lang ang nakakaalam kung paano magpeke, at ikaw lang ang may awtoridad na payagan siyang gawin ang gawaing ito. Ano ang nag-isip sa iyo na hindi namin napansin noong sinira mo ang layout ni Athena gamit ang isang peking barya, ngunit hindi nagpakita at hinayaan si Hermes na mag-order para sa iyo? Binibigkas ni Hera ang mga salitang ito na may pagtataka sa kanyang mukha, kaya ito ang paksa ng iyong pagtatanong, kung gayon.
Sayang at hindi ito gumana, ngunit masisisi ko lamang ang aking celestial spell dahil sa hindi sapat na lakas at para sa oras na nawala. Celestial spell. Lumingon si Ares at sumimangot, iyan ba ang mahiwagang kapangyarihan ng mga Zen Icon Cultivator na katulad ng Great Prophecy spell ni Athena? Ang gumagamit ng spell na iyon ay hindi pinatay ni Athena 20,000 years ago. Tumawa si Hera, oo, naisip ko na sapat na ang tagal para talunin ang asong iyon, kailangan kong harapin ang kanyang Great Prophecy spell hanggat maaari, kaya tumagal ng libu-libong taon upang mangolekta ng iba't ibang mga sinaunang libro at maibalik ang celestial spell na iyon. 3,000 taon kang nagtatago para pag-aralan ang spell ng mga Zen Icon Cultivator. Iyan ay ilang malakas na pagtitiis na nakuha mo doon, ngumiti si Ares, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka ang nararapat na kalaban-laban sa ganap na lakas ni Athena. Humalaklak si Hera, kahit na hindi komportable, oo, ito ay naging maikli. Ngunit hindi lahat ay masama ngayon, dahil nakikita ko na ang Great Prophecy spell ng asong babae ay hindi naganap na tumpak. Ibig sabihin, isang araw sa hinaharap, ang mga bagay ay maaaring iba kaysa sa kanyang naisip, na lubhang nakakaintriga. So, hindi kayo nandito para manghimasok sa amin? Naghihinalang tanong ni Christine. Ipinakita ni Hermes ang kanyang mga kamay, hoy, Aphrodite, Ares, ano ang iniisip mo? Kahit na hindi natin gusto si Athena, hindi ibig sabihin na hindi natin gusto ang muling pagkabuhay ng mga Diyos. Ito ang Mother Tree, hindi tayo magiging walang galang sa harap ng ina ng lupa, Gaia. Dalawa lang kayo, matagal bago maibalik ang puno ng lupa sa tuktok nito. Bakit wala dito si Poseidon at Apollo para tumulong? Tanong ni Hera. Nakahinga ng maluwag si Christine, alam niyang hindi naghahanap ng mga pagkakamali ang dalawa, ngunit dumating upang tingnan ng may mabuting loob, pagkatapos ay nagpakita siya ng isang ngiti. Ayon sa orihinal na pagtatansya, umaasa si Athena na mangolekta ng ilang pagkadyos na nakakalat sa ilang mga artifact, at linangin muna ang ilan sa mga ito. Sa paglaon, kasama ang pagdaragdag ng pagkadyos ng mga Titan, sa kalaunan ay maaari nating buhayin ang pangunahing Diyos ng Athena. Ni-research na ang Earth ay iba sa Mars, at ang Earth's core ay may ilang mga trace elements na nagpapagana sa Titan bloodline. Basta dumating ang panahon, ang Titan bloodline ay maaring ma-activate ng maayos, kaya naman ang mga cloned Heaven Warriors ay inabandona. Ang kanilang pagkadyos ay napaka-incomplete at mahirap gamitin ngayon ang ating dugong Ares at ako ang pangunahing responsable sa pag-aasikaso at pag-aasikaso nito sa aming dugo ni Ares masyadong mabigat, hindi mo na kami kailangang tulungan. Well. Dumilat si Hera at ngumiti, so, nagkamali nga ng kalkulasyon si Athena, at hindi tumpak ang kanyang Great Prophecy spell. Mula nang siya mismo ay may mga problema. Hehe. Ngunit ang gusto niyang gawin ay sa wakas ay magkatotoo, hindi ba? Retorikong tanong ni Christine. Tumango si Hera at tumingin sa walang hangganang yelo at nyebe sa di kalayuan, hindi ko akalain na ang lupa ay magiging mas angkop para sa paglaki ng Mother Tree, ngunit. Mula sa puntong ito, kung ang core ng lupa ay apektado ng Mother Tree, hindi lamang ito magiging isang pandaigdigang paglamig sa hinaharap. Ganun lang kasimple, mga tao. Mag-ingat lang. Hey! Ngumiti ng masama si Hermes, sila ay orihinal na isang grupo ng mga hamak na reptilya, mababang mga nilalang, kung hindi tayo nawalan ng suporta sa puso ni Gaia noon, hinding-hindi mababantayan ng mga Zen Icon Cultivator ang lugar at ang mga tao ay nalipol na natin. Ito ay isang naantalang trabaho pagkatapos ng 20,000 taon. Kung nandito kayong dalawa para tingnan, pwede na kayong umalis, may Gaia barrier, and the Mother Tree is very safe, sabi ni Christine na may inis na tono habang may bakas ng simpatiya sa kanyang mga mata. Sige, alam kong galit ka pa rin, pero nagkataon na wala na akong ibang gustong puntahan, magpahinga na lang muna ako sandali dito. Marahang hinaplos ni Hera ang napakakapal na poste ng puno at ngumiti, bagaman ang mga ordinaryong tao ay hindi makapupunta rito, mahirap kung may dumating na makapangyarihang Zen Icon Cultivator. Well, kasama ko rito, maaari mong pagsilbihan ang Mother Tree ng may kapayapaan ng isip. Iyan ay hindi kailangan.
Ito ay para lamang maibsan ang aking pagkabagot kung ang isang dalubhasa ay dumating, sabi ni Ares na nasusuklam. Pinanlakihan siya ng mata ni Hera at hindi ito pinansin. Sinabi ni Hermes na may malungkot na ngiti, sa oras na ito, natatakot ako na nakapasok na si Hades sa Illusion Realm, bakit hindi ka pumunta at tingnan? Hindi na mahalaga, ang laban na ito ay tiyak na mapapahamak, hindi ba halata na ang lahat ay nakaayos ng asong iyon? Malumanay na sabi ni Hera, at saka matikas na humiga sa ibabaw ng isang makakapal na dahon, na para bang matutulog siya ng mahimbing. Nagkatinginan sina Christine at Ares ng komplikado, pagkatapos ay umiling. Ang Illusion Realm, ang pamilyang Nigel. Ang orihinal na matataas na gusali, na walang kapantay na moderno at kamangha-manghang mga gusali, ay nasira at sira-sira, at ang mga matataas na gusali ay isa-isang gumuho at nagkapira-piraso. Sinunog ng dagat ng apoy ang mga sira-sirang gusali, at matapos maapektuhan ang malalaking bahagi ng kakahuyan, kumalat ito sa mas malalayong lugar. Hindi magtatagal at naging sira ang lugar na ito. Ang pamilya Nigel ay malapit ng maging kasaysayan. Ang mga gwardya at magsasaka ng pamilya Nigel ay dumanas din ng matinding casualty at kakaunti lamang sa kanila ang nakatakas. Ang dugo ay umaagos sa ilog at ang mga bangkay ay nagkalat kung saan-saan, at imposibleng ilarawan lamang ang kalunos-lunos na sitwasyon dito. May mga sunog at belang mga paa sa lahat ng dako, at may mga nagkalat na laman at duguan ng mga organo, at halos imposibleng makakita ng anumang kumpletong bangkay. Siyempre, maraming mga magsasaka ang ganap na nasunog at naagnas ng walang natira sa latak. Para bang ang araw ay handa ng lumunin ng isang kulay abo itim na puwersa, ito ay tila umuungal sa kalangitan sa puntong ito. Si Justin ay nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakamamatay na layunin na dulot ng baliw na pagpatay, ang malaking magulong kaldero ay bahagyang naapektuhan ang tunog ng hangin at kulog, at ito ay parang isang magulong mababang dagendong, na umaaligid sa kalangitan. Kakatapos lang ng parang patayan na labanan, naubos na ni Justin ang daan-daang Tribulation Passing Stage Cultivator gamit ang Chaos Cauldron. Dahil kumpleto na ang kasalukuyang Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation Realm ni Justin at ang kanyang cultivation base, maaari siyang tumuntong sa yugto ng Shang-Ching anumang oras. Ang mga cultivator ng pamilyang Nigel na ito ay hindi niya kalaban, at mamamatay sila ng maraming beses sa kanilang pagdating. Karamihan sa mga magsasaka ng pamilya Nigel ay mayabang at walang ideyang tumakas. Nang mapagtonto nila ang hindi na mababawi na puwang sa lakas, huli na ang lahat. Ang lakas ni Justin ay malinaw na bumuti pagkatapos makuha ang purong espiritual na enerhiya na binago ng mga magsasaka na ito, kahit na sa kanyang kasalukuyang yugto ng paglilinang. Lumaki din ng husto ang Chaos Cauldron, at ang mabisyo na totem dito ay mas malinaw at mas malakas kaysa dati. Ang mga hugis ng higanteng lumilipad na espada, nakakatakot na mga palakol sa labanan, at iba pa. Na pinalapot ng kapangyarihan ng kaguluhan, ay naging mga umuungal na hayop na walang ingat na umaatake sa mga kalaban. Sa katunayan, mayroon na ngayong dalawang nag-iisang figure na nakatayong matatag laban sa sunod-sunod na alon ni Justin ng marahas na pag-atake. Ikaw Diablo. Gumawa ka ng napakasamang prutas na makakasama sa langit at sa batas, at tiyak na mamamatay ka sa hinaharap. Si Ziyang, ang elder ng pamilya Nigel na higit sa 300 taong gulang, na may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, na may pinakamataas na cultivation ng Wake Waters, isang purple gold cone-shaped hollowed-out magic weapon sa kanyang kamay na hinihimok ay isang mababang grade defensive magic weapon ng pamilya Nigel, ang purple gold exquisite hood. Ang alamat ng magic weapon na ito ay may kasamang bakas ng bloodline ng sinaunang divine beast na si Xuanwu, na maaaring pasiglahin ang dalawang espiritu ng ginto at lupa, na bumubuo ng malaking hadlang ng paniniil at pangangibabaw. Ang higit na kapuri-puri ay ang mahiwagang sandata na ito ay maaaring mangalap ng higit sa isang cultivator's cultivation base upang himukin, at habang ang kabuoang halaga ng humihimok sa true yuan ay tumataas, ang kapangyarihan nito ay maaari ding tumaas ng husto. Kahit na ang isang ordinaryong nakakasakit na magic weapon ay hindi makalusot sa barrier na ito, at kahit na ito ay masira, ito ay lubos na makakabawas sa attack power.
Ito ay isang 10-10 talampakan ng lapad na purple gold barrier shield na nagpoprotekta sa kanya at kay Erika, isa pang Supreme Elder na nag-cultivate sa gitnang yugto ng weak waters. Ginagawa nilang dalawa ang lahat ng kanilang makakaya upang makapaghatid ng tunay na enerhiya upang labanan ang lalong galit na pag-atake ni Justin. Ngunit ang dalawang Supreme Elder ay hindi sapat upang labanan si Justin, at ilang oras din bago sila nasira. Nang ang purple at asul na apoy ni Justin, kapangyarihan ng kaguluhan, at nakakasilaw na pag-atake ay dumapo sa kalasag, ang dalawa sa kanila ay hindi naiwasang mag-church, nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Ngunit nang maisip nila ang daan-daang mga cultivator ng pamilya Nigel na namatay para sa pamilya noon, at ang dalawang elder ng weak water stage, wala silang ideya na makatakas. Kahit wala ako dito para patayin ka, papatayin mo rin ang asawa at anak ko. Ang lahat ng ito ay pinalaki ng hidden clan mo. May saysay ba kung mamatay lang akong mag-isa? Wala sa mood si Justin na makinig sa kanilang magulong hustisya, ang mabuti at masama. Napagpasyahan niyang alisin ang hidden clan minsan at para sa lahat. Bukod dito, may 10,000 tao ang namatay sa kanyang mga kamay, at hindi mahalaga kung ilang libo pa. Nakakabaliw ito, ngunit ito ang pinakadirekta at epektibong paraan para kay Justin. Kung hindi ako, sino? Isa pang dosenang magkakasunod na pambobomba na pinalamutian ng lakas ng kaguluhan ang bumasag sa Purple Golden Barrier, at sa wakas, nagkaroon ng ilang bitek sa barrier. 1580. Isang laban sa 100. Path. Ang babaeng elder na si Erika, na nakikipagtulungan sa paghahatid ng truyuan, ay bumuga ng ambon ng dugo, ang kanyang mukha ay sobrang mapatla at tila hindi na niya ito kayang suportahan. Napabulala si Ziyang Nigel, Erika. Ngunit bago pa siya makapagtanong, si Justin ay nagpadala ng 12-dosenang pag-atake ng walang tigil, na para bang 10,000 palaso ang tumusok sa puso, na winasak ang purple golden na mga hadlang upang magkawatak-watek. Sa orihinal, may iba pang Supreme Elder na maaaring tumulong, ngunit pagkatapos na patayin silang lahat ni Justin, silang dalawa na lang ang natira. Hindi nila nakayanan ang opensa ng Chaos Cauldron ni Justin kahit na mayroon silang mababang level na defensive magic weapon. Kung tutuusin, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas. Ang Chaos Cauldron lamang ang nakabawi sa kahit man lang na antas ng isang high-grade na magic weapon pagkatapos ng pagulan at pagpapakain sa paglipas ng panahon. Kung ito ay ganap na naibalik, hindi na nito masusukat ang kapangyarihan nito gamit ang mga normal na magic weapon. Naunat na silang dalawa sa kanilang truyuan. Nakuha ni Justin ang kapangyarihan ng langit at lupa na maaaring ilarawan bilang hindi mauubos. Sa paglipas ng panahon, nakita agad nila ang tunay na lakas. Ito ay dahil sina Ziyang at Erika ay ganap na sumuko sa kanilang opensa at inilagay ang lahat ng kanilang pagsisikap sa depensa upang tumagal hanggang ngayon. Nagkaroon na ng ilang mga bitek sa Purple Gold Exquisite Shield. Kung ang mahiwagang sandata na ito ay ginamit ng napakalakas, maaari itong masira sa mga kamay ni Justin. Tumingin si Ziyang kay Erika, na ang hininga ay naghihingalo at maaaring mahulog anumang oras, at mapait na bumantong hininga sa kanyang puso, lampo 10,000 taon na ang nakalipas, nakatakdabang bumagsak ang pamilya Nigel ngayon. Bilang elder na may pinakamataas na antas ng cultivation sa clan, syempre, alam ni Ziyang na imposible para sa clan na magkaroon na lamang ng kaunting supreme elder na natitira, ngunit ang mga nakatagong matatandang lalaki na iyon ay hindi nagpakita ng ang clan ay kinatay, at ang tanging posibilidad ay ayaw nilang mamatay. Alam ng lahat na hindi sila ang kalaban ni Justin, kaya pinili nilang mabuhay sa halip na lumaban hanggang kamatayan para sa pamilya. Nang naisip niya ito, napagtanto ni Ziyang na kahit na maaaring magmana pa ang pamilya Nigel, ang kalooban ng pamilya ay patay na, at ito ang tunay na pagtanggi. Mas madaling sabihin kung sila ay nasa isang mapayapa at maunlad na mundo. Ngunit sa sandaling mangyari ang isang malaking sakuna, ang mga tao ay magsisimulang tumakas na parang mga manok, na nagpapatunay na sila ay mahina sa isang suntok. Hindi masyadong mag-iisip si Justin, naramdaman na niya na masyado na siyang nag-aksaya ng oras para masira ang mapahamak na depensang ito.
Kung wala sila ng defensive magic weapon na iyon, napatay niya ang bawat isang tao sa pamilya Nigel kanina, at hindi niya hahayaang makatakas ang napakaraming tao. Nang makitang hindi na nakapagpatuloy ang dalawang elder ng pamilya Nigel, agad na inutusan ni Justin ang Chaos Cauldron, at biglang itinuro sa kanilang dalawa. Kung tungkol sa magic weapon na iyon, natural na aalisin ito ni Justin. Nang makitang sinalubong sila ni Chaos Cauldron, hindi na sila makagalaw dahil sa malaking pagsipsip, napangiti si Ziyang at sinubukang tumakas ng buong lakas. Si Erika, gayunpaman, ay hindi na nakayanan at sumuko, naging pagkain ng kaguluhan, na sinipsip sa kaldero at naging isang espiritual na enerhiya na hinihigop ng malinis. Ang mga mata ni Ziyang ay napuno ng dugo at luha. Ngayon lang niya nasaksihan ang pagkamatay ng isang matagal ng kaibigan, ngunit hindi siya nakaimik. Madilim na pulang kidlat na bumaril mula sa malayo tulad ng lumilipad na naglalagablab na bulalakaw, pati na rin ang malalaking piraso ng asol na yelo na lumilipad na mga araw na bumasag patungo kay Justin sa isang siksikan na kaeg. Napakunot ang noo ni Justin, naramdamang may paparating na malaking bilang ng mga magsasaka, at sinabing may masamang ngiti, narito na ba ang mga reinforcement? Well, iligtas mo ako sa paghahanap sa kanila. Pagtalikod at itinaas ang kanyang kamay, isang kulay abo na puting Roushui light curtain ang hamarang sa napakalaking pag-atake at hindi siya direktang nakipag-ugnayan sa mga ito kahit isang bahagi ng isang segundo. Oo nga, sunod-sunod na dumating sina Quentin, Alfred, Wilmar, at iba pa. Kasama ang isang malaking grupo ng Pamilya Lo, Pamilya Fritz, at mga magsasaka ng Hongmeng na matagal nang naghihintay, at sila ay agresibo. Nakita ni Alfred na ang pamilya Nigel ay wasak at hindi na makilala, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit, at siya ay puno ng nakamamatay na aura. Ito ay isang mabangis na apoy dito. Siya ay nabighani sa Chaos Cauldron, at siya ay ganap na naging isang mamamatay tao. Sa pagtingin sa madugong eksena, tuod, at belang braso, mapait na sinabi ni Elder Octavius, ang lakas ng anak na ito ay hindi mailarawan. Siya ay nasa 20 anyos pa lamang. Sayang at nahulog siya sa paraan ng Diablo. Kung hindi niya ito aalisin ngayon, tiyak na magiging malaking problema siya para sa akin sa Zenica. Mataimtim na sabi ni Mary Chris. Ang mga matatandang Hongmeng na gumawa nito ay tumango rin, at ang eksenang ito ay nabigla sa kanila. Sa oras na ito, sa wakas ay nakakuha si Ziyang ng pagkakataon na lumipad sa reinforcements at sinabi kay Alfred ang tungkol sa sitwasyon. Alam na ang pamilya ay pumatay ng 3 pang pinakamataas na elder, si Alfred ay nawasak, at siya ay galit na halos lumuwa ng isang bibig ng dugo. Gayunpaman, nang makita ang Katanji tanging kalasag na kulay purple na ginto na nabasag at halatang hindi na magagamit ng puwersahan, lahat sila ay nanlamig sa kanilang mga likod. Maging ang magic weapon ay biglang nabasag, kung ito ay isang ordinaryong cultivator sa weak water stage, hindi ba't imposible para sa kanya na tanggapin ang anumang pag-atake. Tiningnan ni Justin ang daan-daang masters ng Illusion Realm na nagtitipon ng may sumisikat na layunin sa pakikipaglaban at malakas niyang sinabi ng may labis na pagmamalaki, hindi mo kailangang magsalita ng walang kaparerekan doon, kung saan man ang landas na tahakin ng isa ay hindi isang bagay na kayong mga taong manghuhusga lamang ng katanyagan. Pinagmamasdan ng Diyos ang bawat kilos ninyo at bawat hakbang na inyong ginagawa, at ang labanan ngayon ay dahil sa inyong kasakiman, at least I won Justin Gibson de Conscience. Isang tao. Gusto ko lang patayin kayong lahat ng mga matandang magnanakaw at maghugas ng dugo sa Illusion Realm, kung may kakayahan kayo, kung hindi ay huwag nyo akong sisihin dahil hindi ko kayo binibigyan ng pagkakataong lumaban. Ikaw bata. Mayabang talaga, naniniwala ka ba na ganoon kakalakas para labanan ang daan-daan sa amin ng sabay-sabay? Gusto ka sana nitong turuan ng leksyon ng matandang ito kung hindi dahil sa kapakanan ng mga ninuno mo. Nakakapanghinayang ang ginagawa mo ngayon. Mga ninuno. Hindi naintindihan ni Justin ang ibig sabihin nito, ngunit tinatamad siyang mag-isip tungkol dito, kaya hindi na lang niya ito pinansin, dahil kikilos na ang kabilang partido.
Si Wilmar ay biglang humakbang pasulong, at ang kanyang buong katawan ay nagtaas ng mga patong ng umaalon at marilag na asul na malamig na agos na sumasayaw sa kanyang paligid at isang malaking mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay ng bigla. Ang buong katawan ng mahabang kutsilyo na ito ay itim at asul, na may mga sinaunang at malamayan na mga linya sa buong katawan. Tanging ang gilid lamang ng talim ay may pahiwatig ng mapusyaw na asul. Ito ay higit sa 10 talampakan ang haba at 5 talampakan ang lapad. Ito ay katawa-tawa na malaki, tulad ng isang mataas na gusali, ngunit ito ay kasing bilis ng itim na kidlat, na lumiligid ng mga alon ng malamig na alon. Mukhang seryoso si Elder Yan sa pag-akyat niya, ang talim ng higanteng kailaliman ay hindi pa nababaril ng mahigit 100 taon. Kaagad, bulalas ng isa sa mga matatandang Hongmeng. Ito ay dapat na ang kaso. Ang kabilang partido ay isang Tai Ching Heavenly Lightning Cultivator na may Chaos Cauldron. Bagamat ang Abyss Giant Blade ay isang fairy weapon, ito ay mas mababa pa rin, at ito ay hindi pa rin maihahambing sa Chaos Cauldron. Mahirap sabihin, mayroon lamang isang ilog ng dugo dito, at ang mga nasawi ay mabigat. Ang Abyss Giant Blade ay maaaring tumaas ng maraming kapangyarihan. Ngunit ang cultivation base ni Elder Yan ay kung tutuusin. Paano ka magkakaroon ng mas magandang inaasahan para sa ating mga kaaway? Sumigaw si Octavius at pinutol ang mga bulong ng ilang matatandang Hongmeng, at lumipad sa harapan, nagpakawala ng malaking bilang ng mga makukulay na espiritu ng espada sa buong katawan niya, pinalibutan sila patayo at paalang, na may hindi magagapi na prestihiyo. Nebula Divine Sword. Sa tawag ni Octavius, ang makulay na enerhiya ng espada ay natipon sa kanyang harapan, naging isang makulay na 6 na talampakang asher na harapan na may mga alon. Ito ang magic weapon ni Octavius, ang Nebula Divine Sword. Isa rin itong magic weapon na nasa pagitan ng high grade at immortal at maaaring ituring bilang isang half-immortal na sandata. Sa sword art ni Octavius, ang kapangyarihan nito ay pambihira. Ang isa ay asul at ang isa ay makulay, at ang dalawang figure ay naglabas ng presyon ng True Yuan na malayo sa tuktok ng weak water stage. Nagmadali silang lumabas, at natural na hindi nalalayo ang iba pang mga magsasaka. Isinakripisyo nila ang kanilang mga mahiwagang sandata at pamamaraan para palibutan si Justin. Siyempre, pinangunahan ni Quentin at Alfred ang kanilang mga tropa para sumali. Sa dami ng masters sa Hongmeng, malaki rin ang tiwala nila. Sayang at hindi na muling nakasali sa gyera si Franco dahil bumalik siya sa kanyang angkan para magpagaling sa kanyang mga pinsala. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata, ang mga magsasaka na ito ay tiyak na may ilang espesyal na paraan, kung siya ay padalos-dalos na kumilos sa isang tao, tiyak na siya ay mapipigilan, kaya siya ay naghintay para sa pagbabago, na nagnanais na makita ang mga trick at makahanap ng mga pagkakataon upang talunin sila ng paisa-isa. Ngunit ayaw ko, ang grupong ito ng mga tao ay may napag-usapan na bago dumating, at walang masyadong malapit, ngunit si Wilmar at Octavius ang nanguna, at pinaghigpitan muna si Justin. Northern Ming Eye Soul, Zuan Ice Domain. Sword Spirit Void, Nebula Sword Array. Ang higanteng talim ng kailaliman ni Wilmar ay nahulog mula sa langit na parang kidlat ng itim, na tumusok sa lupa hanggang sa kaibuturan. Pinaghahabi ang True Yuan at Northern Ming Zuan Ice, si Justin ay mabilis na binalot ng Skydome na may sukat na ilang milya ang lapad. At ang Nebula Divine Sword ay pumutok lamang sa tuktok ng kalangitan, nakakalat at kumalat, tulad ng isang kalawakan na namumulaklak, nagiging hindi mabilang na meteor sword shower, ang bawat meteor ay isang matalim na espada na pinalapot mula sa enerhiya ng espada, na gumagalaw patungo sa Justin at sa paligid nito, bumagsak ng makapal at mabangis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.